Gigising na si Lola. Inay, Bakit ganito? Bakit walang reaksyon? Baka dahil sa paghihiwalay ng yin at yang, hindi tumatanggap ang vital energy. Bakit hindi mo na itinusok? Kulang na ba ang karayom? Marami kaming pera. Makakabili kami ng maraming karayom. Tulungan mo si Lola, bilis! Mukhang ngayon, kailangan na lang gumamit ng mga masalimuot at delikadong paraan ng pagtutusok. Meron na! Meron na! Ginoong Lu. Ginang Lu. Pasensya na, wala akong magawa. Ang buhay ng matandang ginang ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang diwa ay naglaho na. Hindi na ito kayang ibalik ng tao. Niloloko mo ako! Kanina mo pa sinasabing may reaksyon? Subukan mo uli! Iligtas mo siya! Iligtas mo siya! Magsalita ka! Iligtas mo! anak, huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan, bitawan mo. Luxiao, bitawan mo. Huwag kang bastos sa profesor. Lola? Lola, gising na po kayo. Basta magising lang kayo, susunod na ako sa inyo. Hindi na kita gugulitin. Lola? Lola? Tumayo ka at tingnan mo si Xiao. Lola? Ginoong Lu, binibining Lu. Pasensya na sa aking kawalan ng kakayahan. Pero may isa pang tao na baka may magagawa. Siya ay aking senior sa parehong guro. Nasa pangunahing ospital siya ngayon, sa Critical Emergency Center bilang chief. Ang kanyang kakayahan sa acupuncture ay higit na mas mahusay kaysa sa akin. Espesyal na bihasa siya sa ganitong mga critical na kaso. Marami na siyang himalang nagawa. Pero ano? Sabihin mo na. Pero ang taong ito, sobrang strikto. At medyo matigas ang ulo. Ayaw niyang sirain ang mga patakaran. Lalo na ayaw niyang mag-home visit. Papaimbestahan ko ang ospital ng tatay ko. Para lang siyang makiusap na mag-home visit para sa pamilya Lu. Pwede ba? Magsalita ka naman. Pero ang senior ko, ayaw niyang gumawa ng eksepsyon para sa mga makapangyarihan. At saka, kulang na ang oras. Sa kalagayan ngayon ni Lola, hindi nakakayanin ang pagbiyahe papuntang ospital. Tawagan mo na siya agad. Bilisan mo. Sabihin mo kung maililigtas niya ang lola ko, ibibigay ko lahat ng pera ko sa kanya. Pwede ko ring papagawin ng tatay ko ng malaking ospital para sa kanya. Pwede kong subukan. Baka, dahil sa amin, pagkakamag-aral at isang guro, ay pumayag siyang pumunta. CJ. Sagutin mo ang tawag. Sagutin mo na! Hello, Junior. Anong problema? Senior, pasensya na kung nakakaabala ako. Dito kasi sa akin, may isang napakalubhang kaso. Isang matandang babae. Mahina na ang kanyang mga organo, nawawalan na ng lakas. Malapit nang mawala ang kanyang buhay. Ang aking mga karunungan sa acupuncture, wala nang epekto. Pwede bang? Nandoon ka sa lugar? Junior, kung hindi na epektibo ang iyong mga pamamaraan, napakahirap na talagang magkaroon ng pag-asa. At saka, nasa duty ako ngayon sa ospital. May mga kritikal na pasyenteng kailangang bantayan. Hindi ako makakaalis. Bukod pa riyan, ayon sa mga patakaran, hindi rin ako pwedeng mag-home visit. Pa! Professor Lai. Magandang araw po. Ako po si Lu Feng. Napakalubha po ng kalagayan ng aking ina. Talagang hindi na po siya maililipat. Nakikiusap po ako. Sana'y magawa ninyong gumawa ng eksepsyon. Ano pong kondisyon ang kailangan? Kaming pamilya Lu, kayang-kayang tumupad. Tungkol naman po sa ospital, maaari ko pong tawagan ngayon ang direktor para ayusin ito. Professor, basta't makarating ka lang dito, gagawin ko ang kahit ano.
Senior, pwede bang, sa ngalan ng ating pagkakamag-aral, mag-home visit ka ng isang beses? Wala na talaga akong... Kung ikaw mismo ang nakikiusap, gagawin ko ang eksepsyon at pupunta. Pero, Ginoong Lo, Binibining Lo, kailangan kong linawin. Hindi ko kayang pangakuan ang resulta. Susubukan ko lang ang lahat ng makakaya ko. Professor, pakiusap iligtas mo ang lola ko. Pinakamamahal niya ako. Hindi ko kayang mawala siya. Lola! Dumating na si Professor Lee. Bilisan mo, anak. Professor Lee, tingnan mo nga ang lola ko. Halika. Mas malala ang lagay kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang mahina ang 5 organo ng lola. Halos tuyot na rin ang mga energy channel. Nawawala na ang espiritu. Hindi na ito kayang gamutin ng karaniwang gamot o acupuncture. Sa totoo lang, ang tsansa na magising ay napakaliit. Anak, Napakaliit? Ibig sabihin, may tsansa pa rin kahit kaunti, tama ba? Kahit konti lang. Sa medisina, walang absoluto, pero kailangan ng himala para magkaroon ng tsansa. Hoy, Senior, naalala ko dati may ginamit kang returning 9 needles. Sabi nila, nakakapagpabalik daw yon ng buhay, yung pasyenteng idineklarang patay, ng maraming ospital noon, hindi ba't ikaw? Junior, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Professor Lee! May pag-asa pa ba ang lola ko? Gamitin mo na lang yung pinakamalakas na karayom. Ang pamamaraang iyon ay lubhang mapanganib. Ito'y pagpiga sa sukdulan ng potensyal ng katawan ng tao. May tuturing na paglaban sa tadhana. Kapag nagkamali kahit kaunti ang gagamit nito, hindi lang hindi may iligtas ang pasyente, bagkus ay mapapabilis pa ang kanyang pagkamatay. At para sa mismong gagamit ng karayom, malaki rin ang magiging gastos nito. Yung karayom na yun! Gamitin mo na lang yun. Hindi ako takot. Hindi rin takot ang lola ko. Subukan mo na lang. Paano kung magtagumpay? Kahit magkano ang halaga? Ginoong Lo, hindi ito usapin ng pera. Ito ay sekretong pamamaraan ng aming paaralan na hindi itinuturo sa iba. May napakastrikto itong mga patakaran sa paggamit. Ang pinakamahalaga kapag nagbigay ng gamutan. Kapag ito ay nabigo, at hinabol ako ng pamilya ng pasyente, tapos na ang karera ko. Senior, paano kung magtagumpay? Hindi mo pa ba alam ang mga mayayamang pamilyang ito? Sila ay pabago bago ang salita. Paano kung may mangyaring masama? Kanino ko iaasa ang huling bahagi ng buhay ko? Professor Lee. Ako si Song Xinyan, ang ina ni Luxiao. At ako rin ang anak nitong may sakit na nakahiga. Sa ngalan ng reputasyon ng pamilya Lu, at ng aking sariling buhay ay ipinangako ko sa inyo, na anuman ang mangyari, kami ay talagang hindi kayo papapanagutin. Basta't kayo ay pumayag na tumulong. Anuman ang resulta, anuman ang kahihinatnan, kami pong pamilya Lu, ay magkakautang sa inyo ng napakalaking utang na loob. Professor Lai, maaari kong ipatawag agad ang abogado upang gumawa ng isang dokumentong may legal na visa na waiver. Kasabay nito, ipapaalam sa inyong ospital at mag-uulat sa asosasyong medikal upang ipaliwanag ang sitwasyon, ang lahat ng panganib. Ang aming pamilyang Lu ang sasagot sa lahat. Professor Lee, sa hinaharap ako'y magiging isang mabuting bata, mag-aaral ng mabuti at makakuha ng 100 puntos. Ibibigay ko ang aking paboritong limited edition na robot sa iyo pakiusap. Iligtas mo ang aking lola. Kung ang aking lola ay talagang makatulog at hindi magising. Yun ay dahil din sa dati akong hindi mabait. Laging pinagagalit siya, hindi ito kasalanan mo. Talagang hindi kasalanan mo. Professor, ang puso ng isang doktor ay mapagmahal. Ang batang ito ay napakatapat. Ang pamilyang Lu ay may pananagutan din. Bukod pa rito, noong araw ang aming guro, nang ipasa niya sa amin ang kanyang kakayahan sa medisina. Hindi ba't para rin?
upang makipaglaban para sa isang pag-asa sa mga desperadong sitwasyon. Alam ba ninyo, ang paggamit ng revolving 9 needles, kahit na sa swerte ito ay magtagumpay, pagkatapos gumising ang matandang babae, maaari pa rin siya ay lubhang mahina. Kailangan ng napakatagalang maingat na pangangalaga, at maaari pang magkaroon ng ilang mga epekto. Basta buhay ang aking lola. Gagawin ko ang anumang bagay. Ako ay handang alagaan ang aking lola. Sige. Susubukan ko. Ayos. Dugo. Dumudugo lang. Papa, Mama, talagang uuwi na si Lola? Gumagalaw ang makina. Talagang gumagalaw siya. Diba? Diba nga? Ma, naririnig mo ba ako? Mama, Senior, ito ay, Huwag masyadong magalak. Ang pagdura niya ng dugo, mabuting senyales yon. Ibig sabihin, may konting reaksyon na ang mga ugat. Kung maday gising nga ba siya? Nakadepende pa rin, sa susunod na ilang oras. May reaksyon na si Lola. Hindi na siya mamamatay. Hindi na. Lola, galaw ka naman please. Bibigyan kita ng candy, Lola. Yung tipong itinago mo, yung hindi mo ako pinapakain. Lola, panoorin mo ako kumain, okay? Okay? Lola, gising ka na, magaling na ako ngayon. Marunong na akong mag-identify ng mga acupoint, kahit na masakit ng kaunti. Pero hindi ako umiyak. Lola, gising ka na please. Lola! Bumilis ang tibok ng puso. Nanay, tatay, tingnan ninyo. Halos oras na. Hayaan ninyo akong tumingin. Pasensya na, Ginoong Lo, Ginang Lo, Binatang Lo. Talagang, ginawa ko na ang lahat. Ang revolving 9 needles ay bahagyang nakatulong para mailabas ang namuong dugo sa mga internal organs. Para na ring nakahinga ng maluwag. Pero, ang matandang babae ay lubusan ng naubos ang lakas. Ang buhay na sigla ay tuluyan ng nawala. Ang hiningang ito ay malamang hindi naaabot ng 2 oras. Maghanda na kayo para sa libing. Libing? Anong libing? Hindi. Nagsisinungaling ka. May tibok pa ng puso si Lola. Humihinga pa siya. Tingnan mo ang mga instrumento. Tingnan mo ulit. Ginoong Lo, ang mga iyon ay instrumento lamang na nakakakuha ng mahinang senyales ng buhay. Iyon ay reaksyon lamang pagkatapos ng pagtusok ng karayom. Hindi iyon tunay na pag-iral ng buhay. Ang matandang ginang ay tuluyan ng naubusan ng ilaw at langis. Tanggapin na ninyo ang nangyari. Sinlan. Professor Zhang. Professor Lai. Ano man ang mangyari, maraming salamat sa pagpunta ninyo sa kalaliman ng gabi at sa inyong buong pusong pagtulong. Ang aming pamilyang Lu ay hindi ito malilimutan. Tagapangasiwa, hanapin mo ang mga tauhan ng punerarya para tulungan si Ina sa pag-aayos ng libing. Huwag kang pupunta. Huwag ninyong galawin ang lola ko. Hindi pa siya patay. Natutulog lang siya. Huwag ninyo siyang ilalagay sa loob ng maitim na kahon. Huwag ninyo siyang papalitan ng damit. Madilim at malamig doon. Matatakot si Lola. Takot na takot siya sa dilim. anak, huwag kang ganyan.
Hayaan mo si Lola. Napayapang umalis. Pagod na siya. Hindi. Hindi siya pagod. Sinabi niya na titingnan niya akong lumaki, na makikita niya akong magpakasal at magkaanak. Hindi siya tumupad sa pangako. Hindi natin siya pwedeng iwan. Huwag kang ganyan. Alam kong masakit ito sa iyo. Mahirap din itong tanggapin para sa akin. Wala na ang lola mo. Pero ginawa na nating lahat ang makakaya natin. Wala na talagang magagawa, anak. Senior sister. Oo nga pala. Nandiyan si senior sister. Gamit ang kanyang mga karayom. Kahit yung mga sanggol sa bundok, kayang-kaya niyang iligtas. Senior sister. Pakiusap. Iligtas mo ang lola ko. Gamitin mo yung mga karayom mo. Tulad noong nakaraan. Pakiusap. Kung hindi mo pa siya ililigtas, si lola talagang ilalagay na siya sa isang itim na kahon. Pakiusap, iligtas mo siya. Ayoko. Ayoko siyang ilagay sa itim na kahon. Natatakot mo ang batang iyan sa ginagawa mo. Paano siya magiging doktor? Kahit sina Professor Zhang at Professor Lee, hindi na siya nailigtas. Huwag mo na iyang gawin, okay? Lu Xiao. Magising ka nga. Anong senior sister? Kaibigan mo si Suyu. Bisita rin siya ng pamilya Lu. Huwag kang mag-asta ng ganyan. Doktor, pakisilip na ang binata. Tingnan natin kung dahil basa. Sobrang pag-aalala, kaya nagkaroon ng problema ang katawan mo. Hindi ako nababaliw! Nasa tamang pag-iisip ako. Tinuruan talaga ako ni senior sister sa bundok kung paano matukoy ang mga pressure point. Baka mas magaling pa siya kaysa sa inaakala natin. Tingnan ninyo! Ito ang kanyang lalagyan ng mga karayom. Ito ang gamit niya sa pagliligtas ng buhay. Kaya niyang iligtas si Lola. Kaya niya talaga. Malaki ang naging impact kay Xiao Xiao. Sobrang na-trauma siya. Nagsisimula na siyang magsalita ng kung ano-ano. Oo nga, kahit si Professor Lee ay isang batang babae lang. Paano niya magagawa yon? Bro, pahingahin mo muna si Xiao. Sandali. Kung magpapatuloy siya ng ganyan, talagang hindi maganda. Suyu, pasensya na. Xiao. Hindi niya sinasadya yan. Dahil lang bigla-bigla. Hindi niya matanggap ang nangyari kay Lola. Kaya siya nagsasalita ng ganoon. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Mas seryoso ako ngayon kaysa sa dati. Suyue! Kaya talaga ni Suyue. Lu Xiao, paumanhin po. Hindi ako pwedeng tumulong. Bakit hindi? Bakit hindi? Alam kong kaya mo. Yung maliit na bata sa bundok na iligtas mo. Bakit ayaw mong iligtas ang lola ko? Dahil ba hindi ako masunuri? Hindi na ako tatawagin kang sutil. Magmamakaawa ako. Sa susunod, Ate Suyue na ang itatawag ko sa'yo. Nakikiusap ako, Ate Suyue. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit magkano ang ibayad. Hindi ito tungkol sa pera at hindi rin dahil sa iyo, Lu Xiao. May sarili akong dahilan. Talagang hindi ako pwedeng tumulong. Zinlan, mas mabuting payapain mo muna, si Xiao. Mukhang hindi nagsisinungaling ang batang ito, pero Suyu, paumanhin. Siguro, ipapasundo muna kita ng katulong. Pabalik sa kwarto mo. Ayos lang ba? Lu Xiao, bitawan mo. Tigilan mo na ang kalokohan. Pauwiin na si Binibining Suyu. Professor Zhang, Professor Lee. Salamat sa inyong pagod. Ipapahatid ko rin kayo. Pauwi para makapagpahinga. Hindi pwede. Binibini. Saan mo nakuha ang iyong lalagyan ng mga karayom? Galing saan ito? Ito ay regalo sa akin ng aking guro. Sino ang iyong guro? Paumanhin po. Mahinahon at pribado ang aking guro. Ayaw niyang nababanggit ang kanyang pangalan. Professor Lee, ang kanyang guro ay guro ko rin. Tinatawag ko siyang ate. Napakagaling talaga niya sa paggamit ng karayom. Tingnan mo ang kanyang lalagyan ng karayom. Nakapagligtas na siya ng buhay dati. Hiha. Maaari bang tingnan ko ang iyong lalagyan ng karayom? Kapatid, ang pagkagasgas ay tanda na matagal nang ginagamit sa pagsasanay. Baka itong dalagita. Imposible. Napakabata pa niya.
Binibini. Ang lalagyang ito ay ginamit ba ng iyong guro? O kaya, Ito ay akin talaga. Mula pa noong bata ako ay kasama ko na ito araw-araw. parang hindi naman posible yan. Base lamang sa pagkagasgas ng lalagyan at mga bakas ng paggamit. Tiyak na ito ay mula sa matagalang paggamit ng isang bihasang manggagamot bago nagkaroon ng ganitong kagamitan. Tama. Binibini. Nakasalalay dito ang isang buhay. Huwag kang magsinungaling. Kung talagang ang lalagyang ito ay sa iyong guro, dapat ipahanap na agad ni Ginoong Lu ang iyong guro at anyayahan dito. Baka may pag-asa pa. Hindi siya nagsisinungaling. Sa kanya talaga ang mga karayom na ito. Nakita ko mismo. Tay, nanay. Sinusumpa ko, nakita ko sa bundok, napakagaling talaga ni Suyue. Ang mga hindi kayang gawin ng guro, kaya niyang gawin. Huwag na ninyong hanapin ang guro. Maniwala kayo sa akin ngayon. Maniwala lang kayo sa akin. Luke Xiao, hindi ito laro. Tay, palagi akong nagpapagalit sa'yo. Pero ngayon ay iba na. Kung tuluyang mawala si Lola, wala na akong Lola. Sino ang magkukwento sa akin? Sino ang magbibigay sa akin ng candy ng palihim? Tay, hayaan mo munang subukan ni Suyue. Mula ngayon, gagawin ko ng maayos ang takdang aralin. At hindi na kayo paiiyakin. Tay! Sinusumpa ako, nakikiusap ako sa'yo. Nanay, maniwala ka sa akin ngayon. Binibining Suyu. Ikaw. Marunong ka ba talaga ng akupuntura? Yung sinabi ni Professor Lee kanina, napaikot na siyam na karayom, kaya mo ba yon? Oo. Marunong ako ng paikot na siyam na karayom. Ngunit, Ginoong Lu, hindi ako maaring tumulong. Oo, marunong nga ako ng 9-circle needle technique. Pero Ginoong Lu, hindi ako pwedeng tumulong. Kung kaya mo, bakit hindi mo siya iligtas? Buhay na tao ito. Xiao Yu, hindi ko naiintindihan ang mga patakaran ng eskwelahan ninyo. Pero, kung may kakayahan ka, at may koneksyon ka kay Xiao Xiao, at ngayon ko lang nalaman, na estudyante rin pala si Xiao Xiao. Kapatid mo siya sa eskwelahan, di ba? Pwede bang pag-isipan mo ulit? O kaya sabihin mo sa amin, bakit hindi pwede? Baka sakali, may paraan para maayos ito. Ha? Mama, narinig niyo na. Kaya talaga ng ate ko. Ate, ako ang bahala sa lahat ng kahihinatnan. Sa master natin, ako ang magmamakaawa at hihingi ng tawad. Tataluhod ako sa kanya. Kung gusto niya akong paluin o parusahan, bahala siya. Basta iligtas mo ang lola ko. Ate, basta iligtas mo lang siya. Ibibigay ko sa'yo lahat ng mga treasure ko. Game console ko, mga card ko, mga model kit ko. Lahat ibibigay ko sa'yo. Pagbalik natin sa bundok, kahit isulat ko ng 100 beses ang libro, gagawin ko. Pama, kung tinulungan siya ng ate ko pero hindi pa rin siya gumising, hindi na ako maglalaro ng laruan. Hindi na ako magiging prinsipe. Magdodorm ako. Mag-aaral ako ng mabuti. Magiging top 1 ako. Tutuparin ko ang pangako ko. Pakiusap. Hayaan niyong subukan ng ate ko. Anak, huwag kang ganyan. Ayaw ko ng kahit ano, anak. Ang gusto ko lang ay maging maayos ka. Ine, hindi ako nagsisinungaling. Malaki na ako, alam ko. Senior sister, subukan mo pa siyang iligtas. Kung gagaling si Lola, Susunod ako sa inyo sa lahat ng bagay. kung hindi siya gumaling, iyon ang kapalaran ko. Hindi ko sinisisi ang sino man. Pakiusap. Ginoong Lu, kung talagang hindi nagsisinungaling ang batang ito, at kung ganun rin ang tiwala at kumpiyansa ng binata. Sa tingin ko sa supot ng mga karayom na ito, ang batang ito ay maaaring hindi pangkaraniwan, marahil mayroon talagang maliit na pag-asa. Pero ang utos ng guro, Tama ang sinabi mo, senior brother. Ang mga patakaran ay hindi nababago, pero ang tao ay nabubuhay. Baka pwede tayong gumawa ng isang eksepsyon. Makinig kayong lahat. Ito ay desisyon. Ako lamang si Lu Feng. Ako ang nagpapasya. Hahayaan kong si Enye Suyu ang magturok sa aking ina. Lahat ng kahihinatnan. Ako lamang si Lu Feng ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Walang kinalaman dito si Enye Suyu. Walang kinalaman si Professor Zhang at si Professor Lei. Lalong walang kinalaman si Luke Xiao.
Iyan Suyu. Nakikiusap ako sa inyo, iligtas niyo ang aking ina. Ano man ang kahinatnan, ang buong pamilya Lu ay lubos na magpapasalamat. Tungkol naman sa inyong guro, lahat ng pananagutan, ako si Lu ay personal na dadalaw upang ipaliwanag ang buong pangyayari. Ipapaliwanag ko ng maayos, hindi ko hahayaang kayo lang ang mananagot. Hindi pwede. Paumanhin. Paumanhin talaga. Noong bumaba ako ng bundok, may ipinagbabawal ang aking guro. Kung gagamitin ko ang aking karunungan sa pagtutusok pagkatapos, hindi na siya ang aking guro at hindi na rin ako ang kanyang estudyante. Paumanhin. Hindi ko talaga kayang suwayin ang utos ng aking guro. Anak, Senior sister, kahit ikaw iwan mo rin ako? Guro. Paumanhin. Walang utang na loob si Ayue. Ngayong araw susuwayin ko ang iyong mga aral. Itinuro ninyo sa akin ang medisina upang mapangalagaan ko ang aking sarili. Natatakot kayong mapasubo ako sa gulo. Natatakot kayong hindi ko kayang pasanin ang responsibilidad sa buhay ng tao. Kaya nga pinagbawalan ninyo akong gumamit ng medisina para tumulong sa ibaba. Ngunit guro, itinuro rin ninyo sa akin ang habag ng isang manggagamot. Ang nakahiga dyan ay ang lola ni Lu Xiao, ang aking junior brother at ang tanging kaibigan ko. Mga taong, handang ibuwis ang buhay para iligtas, hindi ko kaya. Talagang hindi ko kaya na manood lamang at hindi tumulong. Ngayong araw, lahat ng kasalanan ay tatanggapin ni Ayue. Kung ako'y papaluin o parurusahan, hindi ako magrereklamo. Kapag natapos na ang lahat, babalik si Ayue sa bundok upang humingi ng tawad. Lu Xiao, pwede kong subukan. Maliligtas na ang lola! Maliligtas na ang lola ko! Binibining Suyu, basta't payag ka, nagamutin ang nanay ko sa pamamagitan ng karayom, anuman ang kahinatnan. Ang pamilya Lu ay naninindigan sa aming pangalan na hindi ka namin hahayaang managot sa anumang paraan. Ang panimulang galaw na ito, mukhang ordinaryo lang, ngunit matatag ang kanyang paghinga, at walang ibang iniisip. Talagang hindi ito, kayang gawin ng isang ordinaryong bata. Ang pamamaraan na ito, hindi ito ordinaryong pag-ikot ng karayom. Ito ay mula sa paikot na siyam na karayom, ang tumutukong phoenix. Huwag muna kayong magsalita. Talagang kumpletong paikat na siyam na karayom. At saka, ang pamamaraan na ito, ang dating nito, ay higit pa sa kayang gawin ng aking guro noon. Ang batang ito, himala ang kanyang kakayahan. Tingnan mo, tibok ng puso. Malakas na ang tibok ng puso. Gising na siya. Nag-iba ang mukha ni nanay. Lola! Lola! Galawin mo naman ang daliri mo, kahit isang beses lang. Ipakita mo kay Xiao. Pwede ba? Gumalaw. Tatay, nanay. Naririnig na ako ni Lola.
Nanay. Nanay, tingnan mo ako. Ako si Xinyan. Nanay. Gising na siya. Gising na si Lola. Gising na talaga siya. Diyos ng medisina. Ito ang tunay na Diyos ng medisina. Parang muling pagkabuhay ito. Ang mga natitirang ugat ay pansamantalang naayos na. Ang isang hininga ng buhay ay parang pansamantalang nakapagbigay buhay. Pero malaki ang nabawas sa lakas ni Lola. Kailangan niyang magpahinga ng maayos. Dahan-dahang gumamit ng banayad na gamot at tamang pagkain para maibalik si Lola at mabuhay pa ng 5 hanggang 10 taon. Walang problema iyon. Napakaganda naman. Binibining Suyu, ang utang na loob namin sa pagliligtas mo sa buhay, ang aming pamilyang Lu, ay habang buhay na magpapasalamat. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamalaking tagapagligtas ng aming pamilyang Lu. Xiao Yu. Salamat sa pagligtas mo sa aking ina. At sa pagligtas kay Xiao Xiao. Sa totoo lang, niligtas mo ang buong pamilya namin. Shije, ang galing-galing mo talaga. Ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo. Ako, medyo pagod na ako. Gusto kong lumabas at huminga ng sariwang hangin. Senior girl. Guro, sinalungat ko pa rin ang pangako ko sa inyo. Siguro sobrang disappointed na kayo sa akin. Pero nang makita ko ang kalagayan ni Lu Xiao, hindi ko talaga kayang manood lang. Guro, paumanhin. Malamig sa labas. Baka kaginawin. Salamat. Ate! Salamat sa'yo. Alam ko, na para mailigtas mo ang lola ko, sinalungat mo ang utos ng guro. Paumanhin. Ako ang pumilit sa'yo. Kung hindi ako ganun kaiyakin, ganun ka makulit. Hindi lang dahil sa'yo. Ako mismo. Ang hindi makalampas sa konsensya ko. Napakahalaga ng utang na loob at mga turo ng guro. Pero, ang manood lang habang nawawala ang buhay ng isang tao sa harap ko, hindi ko magawa. At, ang galing-galing mo talaga. Mas magaling ka pa kay Professor Zhang at Professor Lee. Sa hinaharap, hindi na kita tatawaging sutil. Ikaw ang pinakamagaling kong ate. Pinakamabuting kaibigan. Ikaw naman, sa susunod, huwag ka nang maghanap ng gulo para hindi na mag-alala ang nanay mo. Yun na lang ang kapalit ng pagsuway ko sa utos ng guro. Pangako. Sisipagin na ako sa pag-aaral, makikinig na ako. Kapag gumaling na ang lola ko, sasama ako sa'yo sa templo. Hihingi ako ng tawad sa guro. Sasabihin ko na ako ang pumilit sa'yo. Makapalang mukha ko. Kung may parusa, ako ang sasalo. Makapalang mukha ko. Hindi ako takot. Ang guro, kahit mukhang pera siya kadalasan, at parang hindi mapagkakatiwalaan, pero pagdating sa mahahalagang bagay at sa mga patakaran ng paaralan, hindi siya nagbibiro. Sa pagkakataong ito, baka nasaktan ko talaga ang kanyang puso. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sasama ako sa'yo. Sabay tayong magmakaawa sa kanya. Kung hindi ubra sa unang beses, pangalawa. Kung hindi pa rin 10 beses, kapag buo ang loob, walang hindi magagawa. Iyan ang itinuro mo sa akin. O kaya papakiusapan ko si nanay na mag-donate ng gintong rebulto sa templo. Purong ginto. O kaya yung set ng purong seramikang tsarera na koleksyon ni tatay, ipapahiram ko kay master. Napansin ko, tuwing nagtetsa siya, sobrang maingat na maingat siya. Siguradong mahalaga yon. Lu Xiao, huwag mo nang sayangin ang oras mo. Walang saysay yan. Young Master, Binibining Suyu. Nakatulog na po ang lola. Mas maayos na po ang pakiramdam niya. Maayos na rin po ang paghinga niya. Napala, si Sir at Ma'am ay nais po sanang anyayahan si Binibining Suyu na pumunta sa sala. Nais po nilang personal na magpasalamat sa inyo. Tama. Si tatay at nanay talagang gusto kanilang pasalamatan ng maayos. Tara na ate, aking mabuting ate. Ngayong pagkakataong ito, huwag mo nang tanggihan. Ako na po. Tara. Xiao Yu, tita, talagang hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Kung wala ka, ang nanay ko.
Sa puso ko, may pagsisisi at lubos na pasasalamat. Binibining Xiao Yu, ang malaking utang na loob ay hindi masusukli ng salita. Ngunit ang aming pamilyang Lu ay kailangang magpakita ng aming pagkilala. Mayroon ka bang anumang nais o anumang bagay na gusto mo? Sabihin mo lang, basta kaya ng aming pamilyang Lu, hindi kami magdadalawang isip. Ginoo at Ginang Lu, hindi ninyo kailangang gawin iyan. Itinuro sa akin ng aking master na ang doktor ay dapat maging maawain. Ang pagliligtas ng buhay ay tungkulin namin. Hindi kami humihingi ng kapalit. Tanggap ko na ang inyong mabuting kalooban. At bukod pa riyan, si Lu Xiao ay aking junior. Ang pagliligtas sa kanyang lola ay bahagi ng aking tungkulin. Ay naku, tatay, nanay, masyado kayong praktikal. Hindi interesado si ate sa mga regalo, bumaba siya ng bundok ngayon para sa isang mahalagang bagay. Hinahanap niya ang kanyang tunay na mga magulang. Hanapin ang iyong tunay na mga magulang. Ay naku, malaking bagay ito ah. Huwag kang mag-alala, Xiao Yu. Ang bagay na ito, ako na ang bahala. Ang pamilya Lu namin, sa ibang bagay baka hindi. Pero sa mga koneksyon, medyo meron pa rin kaming konti. Sisiguraduhin naming gawin ang lahat ng aming makakaya para mahanap sila para sa iyo. Secretary Wang, ayusin mo ito kaagad. Gamitin ang lahat ng resources, kasama na ang mga pribadong investigador at ang lahat ng pangunahing media channels. Buong lakas na hanapin ang isang taong nagngangalang. Hoy, Xiao Yu, mayroon ka bang anumang keepsake o mas tiyak na impormasyon? Batang Dr. Su. Professor Zhang, Professor Lee, ano ang ginagawa ninyo? Tumayo na kayo. Binibining Suyu. Ha? Hindi, Batang Dr. Su. Noon, kami ay hindi nakakilala sa iyong kakayahan. Nagkulang kami sa paggalang. Ngayong gabi talagang, nagbukas ng aming mga mata. Dito namin nalaman na may mas mataas pa pala, at may mas magaling pa pala. Ang pamamaraan at ang pagiging mahinahon ng Whirlwind Nine Needles ay parang pag-agaw sa buhay mula sa kamay ni kamatayan. Tama ang sinabi ng senior ko. Batang Dr. Su, ang ginawa ninyo ay hindi lamang medisina, ito ay mahika. Kahit na si Huatuo ay muling nabuhay, o si Bianchi ay magpakita, marahil ay hindi rin ganoon kagaling. Sobra naman ang papuri ninyong dalawa. Ako ay simpleng natutunan lang itong pamamaraan ng pagtutusok mula sa aking guro. Swerteng pagkakataon lamang. Hindi ko karapat-dapat ang ganitong papuri. Batang Dr. Su. Ako, si Lee, ay nag-aral ng medisina sa buong buhay ko. Akala ko ay medyo magaling na ako. Ngayon ko lang nalaman na ako pala ay isang palaka sa ilalim ng balon. Mayroon akong isang kahilingan. Pakiusap, tanggapin ninyo akong estudyante. Turuan ninyo ako ng inyong natatanging teknik sa pagtutusok. At ako rin, Batang Dr. Su, ang mas nakakaalam ang dapat maging guro. Pakiusap, tanggapin niyo rin ako. Ang dalawang matatandang lalaking may puting balbas na ito ay gustong maging estudyante ng ate ko? Huwag po. Professor Zhang, Professor Lee, kayo pong dalawa ay mga nakatatanda sa larangan ng medisina, iginagalang at pinagkakatiwalaan. Napakabata ko pa po. Paano ako magiging guro ninyo? Kung malaman ito ng aking guro na basta-basta akong kumuha ng estudyante, siguradong papaluin niya ang aking palad gamit ang pamalo. Sa pag-aaral, ang mas nakaalam ang nauuna. Hindi dapat sinusukat sa edad o rango. Munting General Su, bagamat bata pa, ay Diyos-Diyosan sa larangan ng panggagamot. Lalo na ang Wizuan Jiushen. Nasa rurok na ng kagalingan. Kung makakakuha man lang kami ng kaunting patnubay mula sa inyo, tiyak na mas maraming pasyente ang matutulungan. Ang mga patakaran ay hindi nababago, ngunit ang tao ay nababagay. Munting General, pag-isipan niyo po, kahit na, magturo lamang kayo sa amin, ng isa o dalawang teknik, ayos na. Hoy, teka, dalawang professor. Mahiyain po ang ate ko, nahihiya siyang kumuha ng estudyante. Pero alam ninyo, ako na si Young Master ay tunay na formal na lumuhod at nag-alay ng tsaa para makapasok sa paaralan ng aming guro. Ako'y opisyal na kinilalang estudyante ng aming guro, ang kapatid na lalaki ng ate ko. Ito kasi, ang mga patakaran sa aming paaralan kailangang mahigpit na sundin ng ate ko. Hindi siya pwedeng basta-basta kumuha ng estudyante, pero sasabihin ko sa inyo ang isang sikreto. Sinabi mismo sa akin ng master ko na hindi ko kailangang sundin ang mga patakaran ng aming paaralan. Kung talagang gusto ninyong sumali sa aming paaralan, pwede kong pag-isipan na ako ang maging master ninyo. O pag-isipan ko. Tama.
Ginoong Lo, at ang munting Doktor na Su, ay magkapareho ng pinag-aralan. Kung magiging estudyante kami ni Ginoong Lo, edi ang munting Doktor na Su, ay magiging tiyahin na namin. Hindi naman siguro masama kung turuan kami ng aming tiyahin, ayon sa patakaran ng paaralan, hindi ba? Magaling ang naisip mo, magaling talaga ang naisip mo. Ginoong Lu, ako rin po, pakikuhan niyo akong estudyante. Ay nako, Lu Xiao, huwag kang magkakagulo. Mga profesor, patawarin niyo siya, bata pa kasi, huwag niyong seryosohin ang sinasabi niya. Hindi pwedeng ganyan. Napakakalokohan naman yan. Ginoong Lo, Ginang Lo, hindi po ito biro. Dahil gusto naming maging estudyante ni Ginoong Lo. At si Ginoong Lo naman ay pumapayag na tanggapin kami bilang kanyang mga estudyante. Mula ngayon, siya na ang magiging pinaka-irerespeto naming guro. Sa harap ng kaalaman, ang edad at titulo ay walang saysay. Pakiusap, tulungan ninyo kaming matupad ang aming handereng matuto. Tama, taos puso po ang aming hangarin. Gusto talaga naming mag-aral sa kanya. Dahil nakita kong seryoso naman kayo, edi ako na ang master. Pipilitin ko na lang na pag-isipan ito. Ako si Liming. Ako si Zhang Yuan, nakikipagkita kami sa aming guro. Tumayo kayo. Sumunod kayo sa inyong guro at sa inyong tiyahin. Mag-aral kayo ng mabuti at magmasid. Naiintindihan nyo ba? Opo, guro. Nakikipagkita kami sa aming tiyahin. Tumayo kayo. Ate, ano sa tingin mo? Gulo-gulo ka lang. Hayaan mo na sila. Basta ang dalawang profesor ay hindi nagrereklamo, okay lang. Ano ba ito? Halika na, kain na tayo. Ako na. Ate, maupo ka muna rito. Dito pinakamaganda ang view. Pinasabi ko sa chef na gawin ang lahat ng specialty niya, lahat yon. Mamaya, dapat mong subukan ang French baked lobster at black truffle foie gras. Hoy, dahan-dahan. Anak, ikaw na lang ang kumain. Xiao Yu ha, may katulong naman na nag-aalaga. Ayaw ko. Basta ngayong araw na to, kailangang alagaan ko si ate. Okay lang, ulitin mo. Halika ate, tikman mo. Subukan mo kung masarap. Masarap. Salamat, Lu Xiao. Basta masarap. Sa susunod, kung anong gusto mong kainin, sabihin mo lang sa akin. Yung chef namin kaya niyang lutuin ang kahit ano. Tama na yan, halika na. Maupo ka na at kumain. Halika, tagay tayo. Tagay. Guro, tulog na po ba kayo? Nakita po ba ninyo ang lahat ng nangyari kagabi? Ginamit ko ang Huishuan Jujen para iligtas siya. Mababait ang pamilya ni Lu Xiao. Nangako silang tutulungan akong hanapin ang aking mga magulang. Guro, ang ginawa ko ba ay pagsasamantala sa aking kakayahan sa medisina para makakuha ng tulong? Galit po ba kayo sa akin dahil nag-shortcut ako? At sumuway sa inyong mga aral? Pero ang pagnanasang mahanap sila nanay at tatay, sobrang lakas talaga. Tatay, nanay, nasaan na ba kayo? Ate, napakagandang balita. May balita na tungkol sa mga magulang mo. Talaga? Anong balita? Sabihin mo na. Yung mga magulang ko, pati yung dalawang apprentice, buong gabi-kagabi ang pinagpaguran. Nakakuha sila ng mahalagang lead. Baba ka na at makinig. Ginoong Lu, may balita na ba tungkol sa mga magulang ko? Suyue, huwag kang mag-alala muna. Maupo ka at makinig ka sa amin. Ginamit namin ang ilang koneksyon, at talagang may natuklasan kami, ilang mahalagang bakas. Batay sa impormasyong ibinigay mo tungkol sa katangian ng Jade Pendant at sa taon ng iyong kapanganakan. Natukoy namin na ilang dekada na ang nakalipas sa isang bayan na tinatawag na Qinyuan, may isang napakasikat na mag-asawang manggagamot na apelyidong Su. Pero,
Mga ilang sandali pagkatapos mong maipanganak, ang mag-asawang ito ay parang biglang nawala sa bayan ng Kingyuan. Mula noon, wala nang anumang pampublikong record o balita tungkol sa kanila. Matagal na panahon na ang nakalipas. Bigla na lang, naputol ang bakas na ito. Wala bang iba pang bakas na natuklasan? Tiyahin, hindi naman talagang wala ng pag-asa, ayon sa malabong alaala ng isang matandang eksperto sa aming larangan. Sinabi niya na noong mga panahong iyon, ang mag-asawang So na ito, bago sila mawala, ay nakipag-ugnayan sa isang maalamat na tao sa larangan ng tradisyonal na medisina. Ang maalamat na taong ito ay matatawag na isang buhay na alamat sa larangan ng tradisyonal na medisina. Napakahusay ng kanyang kakayahan sa panggagamot, ngunit napakakakaiba ng kanyang ugali. Lagi siyang nagtatago sa mundo, at ayon sa alamat mayroon siyang isang hindi nagbabagong patakaran. Pwedeng makipagkita sa kanya ang mga tagalabas. Ngunit kailangan na harapang makapasa sa pagsubok na kanyang itinakda, at ang pagsubok na ito, ayon sa balibalita, ay kailangang ipakita ang kumpletong 13 karayom ng pinto ng impyerno. 13 karayom ng pinto ng impyerno. Parang mas nakakatakot pa kaysa sa 9 na karayom na paikot. Kailangan mong maging bihasa rito para lang makita siya? Ang yabang naman niya. Diyos ba siya? Opo, guro. Ang taong ito, ayon sa balita, ay taon-taon, namumuhay ng nakakubli sa kabundukan. Para sa mga tagalabas na gustong makita siya, parang imposible, at ang pagsubok ng 13 karayom ng pinto ng impyerno, ay, ang partikular niyang, itinakdang hadlang. Ang 13 karayom ng pinto ng impyerno. Ang galing mo talaga, ate. Marunong ka ba ng pamamaraang ito ng pagtutusok? Oo, pinag-aralan ko talaga ito kasama ng aming maestro. Ang 13 karayom ng pinto ng impyerno ay mas sinauna at mas makapangyarihan kaysa sa paikot na 9 na karayom. Ito'y isang napakalakas na pamamaraan para pahabain ang buhay. Kayang pag-ugnayin ang mundo ng buhay at kamatayan at baligtarin ang tadhana. Ngunit napakataas ng pangangailangan nito sa panloob na lakas ng loob at tibay ng isipan ng gagamit nito. Maituturing itong paglaban sa tadhana. Mahigpit kaming pinagbawalan ng maestro dahil napakalaki ng panganib na kapalit nito. Huwag itong gagamitin kundi sa sobrang pangangailangan lamang, sa mga sandaling buhay o kamatayan ang nakasalalay. At huwag itong basta-basta gagamitin. Huwag din itong ipagmamalaki o gagawing pampasikat. Talaga nga, alam nga ni Tiyahin. Ang 13 karayom ng pinto ng impyerno ay matagal nang nawala sa modernong panahon. May ikling pagbanggit lamang nito ang makikita sa pinakasinaunang mga aklat ng medisina. Itinuturing itong alamat. Tiyahin, marunong ka pala nito? Tiyahin, sigurado ka ba? Mukhang mapanganib ito. Walang hanggan ang karunungan sa medisina. Walang may kayang magsabing bihasa siya sa lahat. Ngunit dahil ito na lang ang tanging bakas para mahanap ang aking mga magulang, kahit ano paman, susubukan ko ito. Professor Lee, Professor Jiang, pakisabi naman sa akin kung saan ko mahahanap ang nakatatandang ito para sumailalim sa pagsubok. Hindi kami karapat-dapat tawaging tiyahin. Tawagin mo na lang kaming profesor. Sa hinaharap, tawagin mo na lang kami na Laoli at Laozang. Oo. Ang naiambag ninyong dalawa sa larangan ng tradisyonal na medisina, hindi maihahambing sa isang batang tulad ko. May konting talento lang ako at marunong ng ilang pamamaraan ng pagtutusok. Naku ate, huwag ka nang magpaka-formal. Sobra ka nang magalang. Ang 2 estudyante ko, kahit medyo matanda na, ay estudyante ko pa rin. Kaya tiyahin mo rin sila. Mabait ka na nga at hindi mo sila tinatawag na Xiaoli o Xiaojiang. Kalokohan. Ay, bahala na. Estudyante ko sila kaya pamangkin mo rin sila. Tapos na ang usapan. At tungkol sa paghahanap mo sa mga magulang mo, naisip ko na, saan ka man pumunta, susunod ako. Kahit anong sabihin mo, sasama ako sa'yo. May mga estudyante na ako ngayon, kaya kailangan kong ipagtanggol ka at samahan ka. At saka, paano kung kailangan mo akong subukan ng iyong mga karayom? Ako, nagbibiro lang ako. Ate, mga estudyante, narito na tayo. Ang tanging pakiramdam dito ay napakasagrado. Guro. Ang Songyetang ay isang dalisay na lugar sa larangan ng tradisyonal na medisina ng China, isang santuaryo. Ang pangulo nito na si Wang Yi ay bihasa sa medisina. Iginagalang, at may pambihirang katayuan. Pasok na tayo. Ang pulso ay naging normal na. Magpahinga ka ng 2 araw at gagaling ka ng kusa.
Ako si Luxiao, kasama ang aking ate na si Suyue, ay nagpupugay sa Pangulong Wang. Huwag kang magpakumbaba, kaibigan, mga bagong mukha kayo. Pumunta ba kayo sa aming Songhetang para magpagamot o para magtanong? Pangulong Wang, ako si Suyue. Nabalitaan ko na ang manggagamot na ermitanyo ay nakatira sa kagubatan sa likuran. Nais ko siyang makita at sumailalim sa pagsubok ng 13 karayom ng pinto ng impyerno upang mahanap ang aking pinagmulan. Kaya't itatanong ko po sa inyo, Pangulong Wang, maaari po bang magbigay kayo ng kaunting gabay? Oo, tama. Batang babae, alam mo ba kung gaano kahirap ang 13 karayom ng pinto ng impyerno? Anong antas ito? Hindi ito ordinaryong pagsubok. Nakasalalay ito sa iyong isipan at lubhang mapanganib at bukod doon, upang makapasok sa kabubatan. Kailangan mo munang makapasa sa pagsubok ng aming Songhetang. Ji Wang, alam namin ang mga patakaran. Napakagaling ng aking kapatid sa larangan ng medisina. Ano po ang gusto ninyong ipagawa sa amin na pagsubok? Paano kami makakapasok? Professor Lai, Professor Zhang, kayo ay dalawang kilalang dalubhasa sa medisina. Mukhang kasama ninyo ang dalawang batang ito. Ano, talaga bang, payag kayong subukan ng batang babae ito, ang aking pagsubok? Jiwang, sa totoo lang, hindi kami kasama nila. Kami ang sumusunod sa kanila. Ang batang babae na ito, ang pangalan ay Suyu. Kanyang angking kakayahan sa medisina ay kamangha-mangha. Siya ang tiyahin namin ni Zhang Yuan. Tama, at ang binatang si Luxiao, siya ang aming pinagsisilbihan at iginagalang na guro. Ang aming tiyahin at ang aming guro ay naghahanap ng kanilang kamag-anak. Ang balita ay nasa loob ng kabubatan, kaya ang pagpunta namin dito ay hindi biro. Kapatid Zhang, kapatid Li, ilang dekada na tayong magkakilala. Ang bagay na ito, medyo nakakagulat naman. Kung pag-uusapan ang inyong kakayahan sa medisina at katayuan. Ang pagkilala sa dalawang kabataang ito bilang tiyahin at guro, ito. Mahirap talaga para sa akin na maunawaan ito. Ji Wang, totoo ang sinasabi nila. Narito kaming apat. Ang aking kapatid, noong nakaraang araw, ay gumamit ng pamamaraan ng 9 na pag-ikot ng karayom upang iligtas ang buhay ng aking lola kung nagbibiro lang kami. Hindi kami pupunta rito para manggulo, di ba? Ang pamamaraan ng 9 na pag-ikot ng karayom ay isang maalamat na pamamaraan ng pagtuturo. Kung nakita ng dalawang propesor ang mismong pangyayari, nangangahulugan na ang batang si Suyu ay may pambihirang talento. Ngunit ang pagsubok sa kabubatan ay may kinalaman sa dignidad ng medisina at kaligtasan ng mga papasok. Ito ay isang seryosong bagay. Bilang bahagi ng aking tungkulin, hindi ko hahayaang ang batang babae na ito na mukhang 10 taong gulang lamang ay basta-basta magsagawa ng pagtuturo. Panginoon, naiintindihan ko na walang saysay ang salita lamang. Kaya pakisabi naman po sa akin, paano namin mapatutunayang karapat-dapat kami na sumailalim sa ganitong pagsubok? Ito si Abing. Sa aming tanggapan, mahigit 1 dekada na siyang tapat na naglilingkod. Ang kanyang mga mata, kasama na ito sa kanya, mula nang ipanganak siya, ipinanganak siyang bulag. Ilang dekada nang hindi nakakakita ng kahit anumang liwanag. Ako at ang aking mga kasamahan ay matagal nang nag-usap at talagang mahirap itong gamutin. Bini-bini, maaari mong subukan na gamutin ang kanyang sakit sa mata gamit ang karayom. Kung talagang may magagawa ka, kung may maipapakita kang resulta, saka ko kayo dadalhin sa likod ng bundok. Panginoon, ang ibig niyo pong sabihin ay kapag napagaling namin ang pasyenteng ito, kapag napagaling namin siya, karapat-dapat na kami na magpatuloy sa pagsubok? Tama po ba? Hindi lang pagpapagaling ang binibining ito. Basta't may maipaliwanag lang siyang kahit kaunti, papanigan ko na siyang pumasa sa pagsubok. Ako si Wang, ang pinuno ng tanggapan. Tutuparin ko ang aking salita. Tingnan muna natin. Ang mga balintataw ay kulay abo at walang ningning. Ang mga ugat mula pagkabata ay barado na parang bato. Ang optic nerve ay malamang, ay matagal nang natuyo at nawala. Ito ay congenital blindness.
Sa larangan ng medisina, ito ay itinuturing na sakit na walang lunas. Kahit gamitin ang pinakamahusay na pamamaraan ng pagtutusok, ang pag-asa ay napakaliit. Panginoon, ang problemang ito ay hindi na pagsubok kundi pagpapahirap na. Ito ay talagang imposibleng gawin. Kaya nga sinasabi ko, basta't ang binibining ito ay may maipaliwanag kahit kaunti. At ang kanyang pamamaraan ng pagtutusok ay maganda sa tingin ko. Saka ko kayo dadalhin sa likod ng bundok. Sakit na walang lunas. Ang unang pagsubok pa lang napakahirap na. Bulag mula pagkabata, mahirap talagang gamutin yan. Ang punong abot ay isa sa mga kilalang eksperto sa tradisyonal na medisina. Kung kaya niyang gamutin, matagal na sana niyang nagawa, lalo na itong batang babae. Kung pareho kayong nagsasabi ng dalawang propesor na hindi ito magagawa, ang pagsubok na ito ay ituturing na isang pagkabigo. Huwag! Punong abot! Huwag muna kayong magmadali. Bigyan niyo lang po kami ng isa pang pagkakataon. Talaga bang hindi na magagamot? Ganun ba kahirap? Punong abot, huwag kayong maging masyadong strikto. Alam niyo ba kung sino ako? Ang pamilyang Lu. Ako ang binata ng pamilyang Lu. Huwag niyo nang pahirapan ang aking ate. Magpresyo kayo kahit magkano pwede. 100,000. 100,000. Basta payagan niyo kaming makapaso. Agad na mapupunta sa inyo ang pera. Batang lalaki. Hindi ubra sa akin ang ganyang paraan. Ang aming songhitang ay umasa sa tunay na kakayahan. Bukod pa riyan, ang medisina ay hindi laruan. Kung hindi nyo ito kaya, maaari na kayong umuwi. Ate? Ikaw na. Ipakita mo sa kanila ang kakayahan mo. Punong abot, titingnan muna ni Ayue ang kalagayan ng pasyente. Bago magpasiya kung may sapat na kumpiyansa sa paggamot. Pwede po ba? Tiyo Abing, paumanhin po sa abala. Ako po si Suyue. Nice kong subukan. Binibini. Ang dalawang propesor. Nakita na nila ito. Ayaw na nga nilang subukan. May tuturing na sila'y nabigo na. Kung gagamit ka ng karayom, mabuti pa kung hindi mo siya mapinsala. Pero kung lalo pang lumala ang kanyang kalagayan, hindi na yan simpleng bagay. Hindi lang kayo makakapasok sa kabubatan. Baka nga. Baka ano? Gusto mo bang mawala ang buhay ng ate ko? Ako, sasabihin ko sa'yo, wala akong pakialam kung gaano kalakas ang samahan mo dito. Sa labas, may 2 dosenang bodyguard ako. Pangulo, kahit na gaano man ito kadelikado, gusto kong subukan ni Ayue. Ako ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. CJ, kung ang binibini ay handang panagutan ang mga resulta, at may 2 propesor na naninigurado, at nandito naman ako para bantayan, kung gusto mong subukan, sige, subukan mo, para hindi masabing inaapi ko ang mas bata. Kung kumalat yan, nakakahiya. Salamat Panguluwang sa pagpayag. Tiyo Abing, mag-relax ka. Maaaring may kaunting pangangalay, pangangati o pananakit. Pero normal lang ang mga reaksyong ito. Tiisin mo lang, huwag kang gagalaw ng basta-basta. Ang enerhiya. Kusang lumilitaw ang pakiramdam ng enerhiya. Ang karayom ay umuugong parang kampana. Ito ang matagal nang nawala. Panimulang anyo ng Lingshu acupuncture technique. Si Tiyahin, alam din niya ito? Kuya, tingnan mo, ang galaw ng kamay. Ito ay talagang pagkakaisa ng tao at karayom. Sa buong buhay ko, makasaksi ng ganitong kamanghamanghang kasanayan. Wala na akong pagsisisi. Guro. Salamat sa pagtanggap sa amin bilang mga estudyante. Salamat sa pagpapasok sa amin sa inyong paaralan, para makita namin si Tiyahin, at ang kanyang napakagaling na pamamaraan. Ang pagkakaroon ng ganitong tiyahin, ay biyaya mula sa 8 buhay kong pagsisikap. Kailangang magtagumpay. Kailangang magtagumpay. Kaya mo yan, ate. Ang init. Parang may apoy sa mata ko. Mainit, at naninigas. Nangangati pa. Tito Abing, huwag kang matakot. May ilaw dyan. Subukan mo, dahan-dahan kang tumingin. Dahan-dahan kang masanay.
Ilaw. Ilaw nga. Nakikita ko. Nakikita ko talaga. Binibini. Hindi ka Diyosa. Ikaw. Ikaw ang mahabaging tagapagligtas. Nananaginip ba ako? Bumukas talaga ang mga mata niya. Kung ganoon, ibig sabihin ba nito na mas magaling ang kakayahan sa medisina ng batang ito kaysa kay Wang Tanzo? Naagapan pa ang congenital blindness. Ang galing talaga ng dalagita. Mali ang pagtingin ko sa kanya. May awa ang langit. Junior, nasaksihan natin ang kasaysayan. Nga, ang aming linya ng traditional Chinese medicine ay nagkaroon ng isang shigu na tulad niyang napakagaling na pumasok sa mundo. Isang malaking kapalaran talaga. Napakalaking kapalaran. Nakita niyo ba? Nakita niyo ba? Ito ang aking Shijie, si Lu Xiao. Sa langit man o sa lupa, siya lang ang nag-iisa. Sino ba yung nagsabi kanina na hindi magagawa ng Shiji kong batang babae? Nabarahan na ang bibig, di ba? Abing, nakakakita ka na ba talaga? Ikaw, sabihin mo kung sino ako. Tingnan mo kung ano ito. Tangsuo. Tangsuo. Ikaw si Tangsuo Wang? Ang hawak mo ay isang mahalagang purple clay teapot. Tingnan mo, ilan ito? 3. Tangsuo, 3 daliri. Malinaw na malinaw ang nakikita ko. Bilis, dalhin niyo si Abing pabalik sa kwarto para magpahinga. Bilis. Diyos ng medisina. Isang tunay na Diyos ng medisina. Matagal na naming magkaibigan ni Abing. Ako ay, dahil sa pagdududa kay munting Dr. Su, ay nais magpahayag ng taos pusong paghingi ng paumanhin. Nakikiusap ako kay munting Dr. Su. Napatawarin ang kahangalan at kamangmangan ni Wang. Bukod pa riyan, Tanggong natapos na ang pagsubok. Ako si Suyue. Buti na lang hindi nasayang ang misyon. Ngayon maaaring tuparin ang pangako na isama kami sa kagubatan? Suxiao Shini, pakiusap sandali lang. Tanggong, ang ate ko ay nakapagtapos na ng pagsubok. Huwag kang magbago ng isip. At saka bukod pa riyan, maraming tao ang nakatingin. Ikaw ay isang tanggong kung mandaraya ka ng bata, baka masira ang iyong pangalan. Suxiao Shini, nagkakamali ka. Ako si Wang. Hindi talaga ako taong nagbabago ng salita. Ang ipinangako, ay syempre papayag ako. Subalit, bago ko kayo isama sa kabubatan, ako si Wang, may isang kahilingan na hindi karaniwan. Tanggong Wang, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Kailangan pang mag-ipon ng lakas ni Tiyahin. Para sa pagsubok sa kagubatan. Suxiao Shini, ang kanina ay ginamit, ay ang matagal nang nawawalang pamamaraan ng acupuncture na Lingshu. Ako si Wang, ginugol ang kalahati ng buhay ko sa mga tala ng mga nauna para lang makakita ng mga pira-piraso. Ngayon ay nakita ko, talagang napakaswerte ko. Ako si Wang, ako si Wang, ako si Wang nangahas. Nataos pusong hinihiling na maging estudyante ni Suxiao Sheng. Sumunod sa iyo. Para matutunan ang pinakamataas na sining ng medisina, pakiusap guro, pahintulutan mo ito. Ay hoy, Kapitan Wang, ikaw, ano ba, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Nasaan ang ate ko? Mahilig siya sa katahimikan at buong puso sa pag-aaral ng medisina, ang pinakaayaw niya ay ang mga abalang gawain. Sa aming paaralan, sa pagtanggap ng estudyante, ang pinakamahalaga ay tadhana, ugali at talino. Kailangan lahat yan. Ginawa mo ito, napakahirap para sa ate ko. Kapitan, tumayo na po kayo. Bata pa po ako at kulang sa kaalaman. Hindi karapat-dapat sa ganyang paggalang at wala rin akong balak magturo. Ang pagpunta ko rito ay para hamunin ang Ghost Gate 13 Needles para makita ang dakilang doktor. Doktorita Su, alam kong biglaan ito, Wang. Pero sana po ay tingnan nyo ang tapat kong puso sa medisina. Kahit hindi ako gawing tunay na estudyante, gawin nyo lang ako bilang estudyanteng nakalista. Maglingkod sa inyo, maghain ng tsaa at tubig. Hindi ako magdadalawang isip. Hiling ko lang, paminsan-minsan ay turuan niyo ako ng kaunti. Panginoong Wang, dahil sa tapat mong hangarin, naaawa na rin ako. Tingnan mo, ang landas patungo sa ate ko ay malinaw na walang pag-asa. May mas mahalaga pa siyang bagay na dapat asikasuhin. Kahit sino pa ang dumating, ayaw niyang kumuha ng estudyante. Pero huwag mong kalimutan,
Nandito pa ko. Ako si Lu Xiao, ang tunay na kapatid sa martial arts ng ate ko. Direktang tinuruan ng master, walang daya. Ang ate ko ay talagang ayaw kumuha ng estudyante. Pero ako, pwede. Kung ako ang pagiging master mo, magiging kapamilya ka na ng aming linya. Ano sa tingin mo? Tama. May punto ka. May punto ka talaga. Kaya nga, kung ako ang master mo, magiging parte ka na ng aming linya. Isa ka na sa aking mga estudyante, kaya si Suyue ay magiging iyong lehitimong tiya sa martial arts. Hindi ba't magkakaroon ka na ng koneksyon? Kung sakali sa hinaharap, ang matanda mong tiya ay nasa mabuting kondisyon at titingnan kanyang apo sa estudyante. Ay, hindi! Pamangkin sa martial arts na medyo maayos at bibigyan ka ng ilang payo, ang bagay na yun ay natural na lang mangyayari, di ba? Tama, tama. Tama ka talaga. Ang 9-circle needle technique, ang coffin needle method. Ang mga ito ay pawang maalamat na pinakamataas na pamamaraan ng pagtutusok. Ako si Wang Yi ay may pagkakataong pumasok sa linyang ito. Napakalaking biyaya yon. Master, umupo po kayo sa itaas. Master, nasa itaas po kayo. Tanggapin po ang paggalang ng inyong estudyante. Binabati kita, Master. Binabati kita, Tia. Sa pagkakaroon ng isang mahusay na dalubhasa sa tradisyonal na medisina bilang estudyante, tunay na malaking kapalaran para sa linyang ito. Na ako'y maagang nakapasok sa ganitong linya ay napakalaking karangalan. Napakalaking karangalan talaga. Kung papasok ka sa aking paaralan, ang tiyan ng paggalang siguro kailangan pa ring ialay. Tao. Guro, inumin po ninyo ang tsaa. Punong Wang, kung maaari kayong maging estudyante, baka pwede rin kami. Guru Lu, pakitanggapin din po ako bilang estudyante. Tanggapin din po ninyo ako, dakilang manggagamot. Huminahon kayo. Kapag naging estudyante na kami, makakasama na ba namin kayo sa paglalakbay? Guro, ako muna. Ako muna. Ate, tulungan mo ako. Punong Wang, maaari na ba kaming pumasok? Kayo pong dalawa. Kung nais pumasok sa kagubatan, kailangan pa ring dumaan sa pagsubok ng mag-isa. Guro, tiya, kayo po muna. Sa harap, naroon na ang mysterious forest na tinitirhan ng Divine Doctor. Sa loob ng kagubatan, may engkanto na nagpapalabo ng paningin dahil sa hamog, at ang landas ay palaging nagbabago. Isasama ko kayo sa gilid Anye. Ang inkanto ng hamog. Parang nakakatakot. Tita, kailangan kong kumpirmahin. Ulit sa'yo, ang pagsubok ng Ghost Gate 13 Needles ay mas mapanganib ng napakaraming beses kaysa sa paggamot sa sakit sa mata ni Ah Bing. Sabi nila, ang pagsubok ay pagtutusok lamang sa isang dayamyang tao. Ngunit kung may maliit na pagkakamali, babalik ito sa gumawa. At ang pinsala sa isip ay may tuturing na magaan pa. Sa mga nakaraang taon, napakaraming doktor na nag-aangking henyo ang nagtangkang sumubok, kabilang ang mga doktor na nasa antas ng pambansang kampiyon. Ngunit sila ay maaaring nawala sa formation at napilitang umurong o kaya naman ay nababaliw sa proseso ng pagsubok at kapag inilabas na ay tuluyan nang nawawala sa sarili. Sa halos 20 taon, wala pang isang tao ang tunay na nakapasa sa pagsubok at nakakita sa Divine Doctor. Tita, sigurado na ba talaga kayo? Nakasalalay dito ang iyong kaligtasan. Baka dapat nating pag-isipan muna ito ng mabuti. Tama siya, tita. Mahalaga ang paghahanap sa iyong kamag-anak. Ngunit ang iyong kaligtasan ang dapat na pangunahin. Salamat sa paalala, ngunit desidido na ako. Ano man ang mangyari, susubukan ko ito. Ate, ipagtatanggol kita. Hindi ako takot. Ano ba yung Ghost Gate 13 Needles na yan? Ate, sa iyong mga kamay parang karayom lang yan sa pagbuburda? Diba? Ate, sigurado ka ba talaga? Ate, hinayin mo ako. Tara na. Pumunta na ang tita at ang master. Bilang estudyante, hindi ako dapat umurong. Sige na nga. Sumunod kang mabuti sa akin. Huwag kang maiiwan kahit isang hakbang. Ang mga kumpol ng kawayang ito, hindi lang nakakalito ng direksyon, nakakaapekto rin sa isip, gumagawa ng mga guni-guni. May mga taong mahina ang loob noon na napahamak at namatay dito. Apektado ang isip? Wala namang talagang mga engkanto ang multo dito, di ba? Ate, huwag kang magpanik. Nandito naman ako. Ilaw?
May ilaw. Ibang multo yun. Tara tingnan natin. Ang estudyanteng si Wang Yi, mula sa Song Hall, kasama ang aking guro at mga kasamahan, ay nagpupugay sa mga kagalang-galang na Xuan at Su. Hindi ko inakala na sa buhay ko'y makikilala ko ang malamat na Zuan at Su Elders. Wang Yi, dahil ikaw ang namamahala sa Songhe Hall, dapat alam mo ang mga patakaran dito. Ito ay ang Mist Array. Kung walang tadhana o hindi inanyayahan, huwag pumasok. Kung nais niyong masdan ang Ghost Gate of Medical Arts sa dakong huli, dapat muna ninyong lampasan ang boundary of Yin and Yang dito sa harapan. Kayo ba? Ang inyong pag-ugali at kakayahan sa medisina ay handa na ba? Silang dalawa, mas nakakatakot pa sila kaysa sa sinabi ni Hall Master Wang. Parang bundok lang ang pagkakaupo nila roon. At yung sinasabi nilang boundary of Yin and Yang, ano ba talaga yon? Sagot po sa dalawang matanda. Alam na alam po ni Wang Yi ang mga alituntunin. Hindi po ako magpapasok ng walang pahintulot. Narito po ako ngayon dahil po ang aking Shifu at Shigyu ay nais na hamunin ang pagsubok ng Gimenshi Sanzen upang makaharap ang mga bihasang manggagamot. Ako po si Suyue. Talaga pong narito ako para sa hamon. Pakiusap po, Wang Tangju, akayin ninyo kami rito. Ang unang pagsubok ng Songhetang ay matagumpay kong nalampasan. Wang Yi, kanina mo tinawag ng mga batang kaibigan, ang dalawa. Bakit? Shipo at Shigo. Ikaw ang namamahala sa Songhetang. Mahigit 20 taon na. Pangitaas na uri ang iyong kakayahan sa medisina at pagkatao. Pangitaas na uri ang iyong kakayahan sa medisina at pagkatao. Kailan ka naging ganito ka walang ingat? At gumawa ng ganitong kalokohan at paglalaro, ang sining ng medisina ay seryoso at mahigpit. Hindi ito larong pambata o lugar ng ingay. Pakiusap po, dalawang matanda. Hindi po ito laro para kay Wang Yi. Bagamat bata pa ang aking Shigu, ang kanyang kakayahan sa medisina ay hindi pangkaraniwan. Umaabot na sa ruro, talaga pong humahanga at sumusunod ang inyong estudyante. Tama na, humahanga at sumusunod. Sa tingin ko ay nawawala ka na sa sarili mo, kahit na siya ay likas na matalino. Gaanong karanasan ang mayroon siya, na ikaw ay yumukod at sumunod, at tawagin siyang Shigu. Ito ay talagang isang malaking katawa-tawa. Kaming mga manggagamot ay iginagalang ang kaalaman. At ang mga tradisyon, hindi itong walang kabuluhang titulo. Sige na, dahil nakapasok na kayo sa Mist Array. Ayon sa mga alituntunin, karapat dapat kayong sumailalim sa pagsubok. Tungkol naman sa iba pa, pag-usapan natin pagkatapos makita ang tunay na kakayahan. Ito ang Yin Yang Path. Sa tabi ng daan ay may 2 tao. Ang isa ay labis ang yang sa katawan. Nag-aapoy ang kanyang mga lamang loob. Para siyang nasa impyerno ng mga pugon. Ang isa naman ay napasukan ng lamig hanggang buto. Ang kanyang mga meridian ay nagyayelo. Para siyang nakulong sa walang hanggang yelo. Kailangan sa loob ng isang insenso, matukoy ang ugat ng kanilang mga sintomas, gamit ang mga karayom, at gabayan sila patungo sa balanse ng yin at yang. Kapag ibinaba na ang karayom, walang pag-aatubili. Sa ilalim ng yin yang backlash, sa magaan, magkakagulo ang mga meridian, bababa ang antas ng kasanayan. Sa malala, masusunog ang sarili, o ma-freeze ang puso at mga ugat. Ang buhay ay nanganganib. Shifu, Shigo, hindi po ako magaling na estudyante, ngunit nais kong subukan muna ang kondisyong ito ng labis na yang, para magbakas ng daan para sa aking Shigo. Estudyante Lee, mag-ingat ka ng mabuti. Ang tindi ng mainit na laso na ito, talagang hindi ito ordinaryong sobrang init ng yang. May masamang espiritu sa loob. Guro, Mali ako, napakalaking pagkakamali. Ito ay hindi tunay na apoy. Ito'y maling init, parang yang na lumulutang sa buwan. Nang ako'y magsagawa ng acupuncture, bigla na lang naengganyo. Ang mas malalim na pag-atake ng masamang yang. Mababaw ang kaalaman mo, forma lang ang meron ka. Ni hindi mo man lang ma-distinguish. Ang tunay sa peke, ang yin sa yang. Tapos manggahas kang dumaan sa yin yang path, sunod. ako na. Dahil stagnant ang yin energy, dapat unahin ang pagpapainit at pagpapalakas ng yang. Mali, sa ilalim ng lamig na ito. Mayroon pa lang. Nakakubling sobrang init na masamang hangin. Ang aking warming yang acupuncture. Bigla na lang na-trigger ang kanyang sobrang lamig na energy. Master ng Song Hall. Ito ba ang magaling mong guro? Ang magaling mong tiyahin? Mukhang ang iyong batang tiyahin. Kailangan pa ng 2 magaling na estudyante para mag-pioneer.
At ang daang tinatahak nila ay patungo sa kamatayan. Tiyahin, kung aakyat ka para magpagamot, maging lubhang maingat ka. Ang dalawang karamdamang ito ay magkahalong yin at yang, magkasabay na mahina at malakas. Ang katusuhan ng mga sintomas ay higit pa sa inaakala. Kahit ang panlabas na anyo nito ay hindi namin mabasa. Tama po, tiyahin. Ito ay daan-daang beses na mas mahirap kaysa sa congenital blindness ni Abing. Kapag nagkamali ka ng bahagya, agad-agad ang kapalit. Aray! Nabigo sina Disipulo Jang at Disipulo Li. Nabigo silang dalawa. Ang hakbang na ito ay talagang nagpapahirap lang sa tao. Baka dapat tayong umurong na lang? O kaya ay papakiusapan ko si tagapangasiwa Wang na makipag-areglo. Mag-aabuloy tayo ng mas maraming pera. Sa pinakamasama, ibibigay ko na lang ang buong baon kong pera. Ako po si Suyue, nais kong subukan ang hakbang na ito. Kahanga-hanga ang tapang ng batang ito. Ngunit alam mo ba, ang kapalit ng pagkabigo? Pakilinaw po ninyo. Kapag nabigo ka, kailangan mong iwan ang pinakamahalagang bagay na nasa iyo. Hindi ito mga karaniwang bagay tulad ng ginto o pilak. Bagkus, ito ay isang bagay na napakahalaga sa iyo, nakakabit sa iyong diwa, at hindi kayang palitan. Kapag nawala ito, maaaring masira ang iyong pundasyon sa daan, at mapinsala ang iyong pag-iisip. Isinasaalang-alang ko ang iyong kabataan, at malaking potensyal. Bakit ka magpapadala sa sandaling bugso ng damdamin, at gagawa ng mapanganib na hakbang? Makinig ka sa payo ko, humiram ka na lang habang maaga pa. Mga Ginoo, pakinggan nyo. Bagamat bata pa ang aking tiyahin, ang kanyang kakayahan sa medisina ay Wang Yi, hanggang kailan ka magpapatuloy sa iyong pagkabulag dahil iginagalang namin ang iyong mga taon ng pagsisikap at ang iyong tapat na pangangasiwa sa Songhitang. Kaya, sa iyong paulit-ulit na kahibangang mga aksyon, naging mapagparaya na kami. Ang pagpasa ng medikal na sining ay isang napakabanal na bagay. Paano mo ito matuturing na laruan? Tinuring mong tiyahin ng isang batang babae. Anong klaseng mukha ang may iwan sa aming mga manggagamot? tama. Kung kumalat ito, hindi ba't pagtatawanan tayo ng buong mundo na wala ng karapat-dapat sa larangan ng medisina, kaya't bata ang pinagpipitaganan? Hindi mo lang dinudumisan ang iyong sarili, dinudumisan mo ang buong sining ng medisina. Mga Ginoo, ang kakayahan ni Tita Su, hindi talaga namin kayang isipin. Nakita ko mismo. Ginoong Zuan, Ginoong So, ako si estudyanteng Liming, at ang aking junior na si Zhang Yuan, ay parehong makakapagpatotoo. Ang kakayahan sa panggagamot ni Tita So, ay tunay ngang kamangha-mangha. Kaya sana po ay, bigyan ninyo siya ng pagkakataong patunayan ito. Napo, mga Ginoo, kung hindi namin nakita mismo, hindi kami magsasalita ng walang basehan. Sana po ay, pagbigyan niyo kami. Sige. Kayong lahat, parang lahat kayo ay, na-hypnotize. Kung ganoon ang tiyaga ninyo, huwag ninyong sisihin kami kung susundin namin ang patakaran. Binibini, malinaw na ang kapalit. Kung ipipilit mo ito, ikaw ang bahala sa kahihinatnan. Mga matitigas ang ulo, hintayin ninyo. Kapag ipinakita na ng ate ko ang tunay niyang kakayahan, mamatay kayo sa takot. Nauunawaan ko na po ang patakaran. Desidido na ako. Kung kulang ang aking kakayahan, handang tanggapin ang parusa. Sa ngayon, pahintulutan ninyo akong mag-focus sa pagsubok. Ang insenso ay handa na. Magsimula ka. Buddha, ipagadya mo siya. Guro, ipagadya mo siya. Bodhisattva, ipagadya mo siya. Ate, anong oras na nakaupo ka pa rin dyan? Mabilis na nauubos ang insenso. Ang yang ay labis sa labas, nakapapaso at nakakasakal. Malakas ang dating. Ngunit ang init na ito ay hindi matatag. Maingay sa labas, ngunit sa totoo lang, sa loob ay walang laman. Parang langis ng lampara na malapit ng maubos. Kaya ang liwanag nito ay nagiging mas matingkad bago mamatay. Hindi! Sa ilalim ng matingkad na liwanag na ito, may mas malalim pang nakakadikit na isang namuong malamig at nakamamatay na hangin. Hindi lang simpleng mahina ang yin at labis ang yang. Ito ay hiwalay ang yin at yang, ang senyales ng pagkawala ng buhay. Pagsusuri ng chi sensation. Ito pala ang matagal nang nawawala. Pagsusuri ng chi sensation. Siya, napaunlad na niya. Ang napakadalisay at napakalakas na, likas na chi. Kayang maramdaman mula sa hangin ang esensya ng sakit. Hanggang sa pinagmulan nito, nalinlang tayong lahat ng mukhang agresibong init na senyales. Na iyon. Pagkakahiwalay ng yin at yang, ito ay malubhang kondisyon. Kaya pala, anumang paraan ng pagtusok na nakatuon sa panlabas na senyales ay magdudulot ng matinding pagbabalik. Pinapabilis nito ang kanyang paghina. Matinding lamig sa ibabaw, hindi dumadaloy, parang yelo kapag hinawakan. Ngunit sa loob ng lamig na ito, mayroong isang matigas na patay na enerhiya at isang balisang mababaw na yang na pabugso-bugsong gumagalaw. Pilit na nakulong sa ilalim ng yelong bilangguan na ito. Ito ay pagkakahiwalay ng yin at yang sa labas, mababaw na yang na lumulutang sa loob. Hindi ito purong kondisyon ng yin. Ito ay sukdulang panghihina ng parehong yin at yang na naghihiwalay at hindi nagkakasundo. Ang batang babae na ito ay nakita ang pagkakahiwalay ng yin at yang. Kahit na ang nakatagong, bahagyang mababaw na yang ay kanyang naramdaman. Baka naman ang batang babae na ito ay tunay na may pambihirang kakayahan sa medisina.
Sa ganito ka bata, paano posible? Mababaw na apoy na lumulutang, tunay na yin na nauubos sa loob. Ang pag-akit ng apoy pabalik ay mali. Ang pagtutubig at pagpapalakas ng ugat ang tama. Pagkakahiwalay ng yin at yang, mababaw na yang na lumalabas. Ang pagpapadaloy ng yang at pagdurog sa yelo ay panlabas. Ang pag-akit ng lumulutang na yang ang ugat. Nagawa! Tagumpay si ate! Alam ko na, siya ang reinkarnasyon ni Huato. Si Bianke na muling nabuhay, isang buhay na bodhisattva, isang buhay na diwata. Ang galing-galing mo talaga, Tia. Parang himala ang paggaling. Binaligtad mo ang kamatayan. Kami, Ngayon lang namin nalaman kung gaano kalawak ang larangan ng medisina. Ang lahat ng aming natutunan noon ay parang pagtingin mula sa ilalim ng balon buong puso kaming humahanga. at lubos na nagpapatira pa. Ginoong Suan, Ginoong Su, nakita ninyong dalawa. Ito, ang aking tiyana. Handang kong paglingkuran bilang isang estudyante. Ito ang medisina na minana ng aming paaralan. Kayong dalawa, iniisip niyo pa bang kalokohan ito? Pinalamig ang apoy sa pamamagitan ng pagtutubig sa kahoy, at pinanumbalik ang init upang maibsan ang tunay na lamig. Ang diskarteng ito ay walang katulad. Nagawa nga niya talaga. Hindi lang nagawa, pero ang gaan-gaan pa ng kanyang ginawa. Parang umaagos na ulap at tubig, ginabayan ang tunay na enerhiya, nagkabuklod ang puso at karayom. Ito ba ay isang kasanayan lamang? Ito ay halos isang batas ng kalikasan. Nagkamali kami ng pagtingin. Salamat sa pagkilala ng dalawang nakatatanda. Sa kabutihang palad, hindi ko binigo ang inyong tiwala. Ngayong tapos na ang pagsubok, maaari ko bang itanong, kung maaari na ba tayong magpatuloy patungo sa gime ng medisina? Kaibigang Su. Sandali, Kaibigan Suyo. Kaibigan Suyo. Ako, sa aking dating pagkakamali, hindi nakilala ang tunay na diwata, ay lubos na ng abala sa'yo. Dito ako'y taos-pusong humihingi ng paumanhin. Ang iyong kakayahan sa medisina, Kaibigan Suyo, ay hindi na pangkaraniwan. Paano namin ito, mga karaniwang tao? Mapanghahusga? Kaibigan, ang susunod na pagsubok sa daan ng medisina ay hindi pangkaraniwan, nakasalalay ang kaluluwa at isipan, 10 beses na mas mapanganib kaysa rito. Ang mga detalye ay hindi ka panipaniwala. Kaming dalawa ang nagbabantay sa daang ito. Sa loob ng maraming dekada, mayroon kaming kaunting karanasan. Kung hindi mo kami itatakwil, nais naming magbahagi ng ilang kaalaman para makatulong kahit papaano. Hangad lang naming makatulong sa'yo para mas magkaroon ka ng kumpiyansa. Hindi ako nagkakamali, di ba? Kahit ang dalawang matandang istrikto. Ang dalawang matatandang ito ay sumuko na. Hindi na kailangan ng maraming paggalang, mga nakatatanda. Kung may payo kayo, aking iintindihin ng mabuti. Hoy, kaibigan, walang-wala po akong karapatang magturo sa inyo. Ang galing-galing mo sa medisina, Kaibigan So. Nasa antas na ng tunay na pag-unawa. Kami kanina, para kaming palaka sa balon. Nakakahiya talaga. Kaibigan, kaming dalawang matanda. Ilang dekada nang nagbabantay dito. Akala namin, may konting alam na kami sa medisina. Pero ngayon, nang masaksihan ang ginawa mo, saka lang namin nalaman na may mas magaling pa pala sa amin. Kaming dalawa, may isa kaming kahilingan. Gusto naming iwan ang tungkulin naming magbantay at sumunod sa iyo, papunta sa Medical Path Ghost Gate. Sa daan, baka sakali, makatulong kami bilang gabay, magpaliwanag sa mga hadlang, hangad lang naming masaksihan ang pagtagumpay mo sa mga pagsubok at wala na kaming pagsisisihan sa buhay. Gusto lang pala nilang sumama para manood. Nakakatuwa naman ang dalawang matandang ito. Salamat po sa tiwala, mga nakatatanda. Naiintindihan ko po ang inyong hangarin, pero itong paglalakbay na ito ay pansarili kong gawain. Hindi ko po kayo maaabala. At saka, mapanganib ang daan. Mas magiging komplikado kung marami tayo. Kaibigan, kung sa tingin ninyo ay pabigat kami, maaari kaming maging mga estudyante ninyo. Basta bigyan lang kami ng pagkakataon na makasunod sa inyo at makinig sa inyong mga aral. Maging estudyante nila? Ito, wag po mga nakatatanda. Bata pa ako at kulang sa kaalaman. Paano ko kayo? Ang mas nakakaalam ang dapat maging guro. Sa landas ng medisina, walang hiyaan. Buong buhay namin, hangad lang namin ang katotohanan sa medisina. Kung dahil lang sa pride ay mawawala ang pagkakataon. Habang buhay kaming magsisisi, pakiusap kaibigan, pagbigyan nyo kami. Pakiusap, kaibigan, pagbigyan ninyo kami ang aming pagsisikap sa landas na ito. Diyos, kung mali ang script na ito, hindi ba dapat namamakaawa para sumama? Bakit lumuhod na lang bigla?
At gustong maging estudyante ni ate? Ito rin nakakagulat naman. Kahit sina Zuan Su Erlao, gustong maging estudyante ng tiyahin. Ibig sabihin, tama talaga ang napili natin noon. Dalawang senior, tumayo na po kayo. Imposible po ang bagay na ito. Ang pagsunod sa tradisyon ng aming paaralan ay may sariling tuntunin. Hindi ito pwedeng paglaruan. May tungkulin ako sa aking guro at sarili kong landas na tatahakin. Wala akong intensyon o kakayahang magturo ng estudyante. Pakiusap sa inyong dalawa, huwag na ninyo akong pahirapan. Sandali tungkol dito, sa tingin ko pwedeng pag-usapan. Ikaw, munting bata, ano ba ang masasabi mo? Yung ate ko, alam ko ang mga patakaran niya. Kapag sinabi niyang hindi siya magtuturo, talagang hindi siya magtuturo. Kahit ang hari ng langit ay wala ring magagawa. Iyon ang kanyang prinsipyo pero pwedeng ako na lang ang maging guro ninyo. Ikaw ang gawing guro. Si Dr. Ang Su ang aming ginawang guro dahil buong puso kaming humahanga sa kanya. Ang galing niya sa medisina. Ikaw lang, isang batang wala pang alam, ang gawing guro. Hindi bagay. Kaibigan Lo, ang bagay na ito ay may kinalaman sa pagpapatuloy ng sining ng medisina at sa panghabang buhay na hangarin. Naming dalawa, hindi ito biro. Huwag kang magbiroan. Sino ang nagbibiro? Ako si Lu Xiao, ang tunay na junior apprentice ni ate, direktang tinuruan sa loob ng paaralan, walang daya. Kapag ako ang naging guro ninyo, magiging kabilang kayo sa aking linya ng paaralan at magiging mga estudyante ko. Kung gayon, si Suyue ay natural na magiging tiyahin ninyo. Ang relasyong ito ay matibay at lehitimo. 3 estudyante, tama ba ang sinasabi ko? May ganitong tuntunin ba ang aming paaralan? Tama po ang sinabi ng guro. Ganyan talaga ang tuntunin ng paaralan. Kapag pumasok sa paaralan, magkakamag-aral na, may pagkakasunod-sunod ang ranggo. Ito, ang pagtuturo ng tiyahin sa mga nakababata, ay natural lang. Tama, tama. Ginoong Zuan, Ginoong Su, ito ang daan, patungo sa aming paaralan. Hindi. Ito ang tamang daan, ang daang ito. Ang magpapasok sa inyo, sa ilalim ng guro. Ang pagkakataong mapasailalim sa guro ay isang malaking biyaya. Umaasa ako na pag-isipang mabuti ni na Ginoong Suan at Ginoong Su. Ito, kuya, ito ay isang malaking katawa-tawa. Kalokohan, talagang kalokohan. Pero, pag-isipan nating mabuti kung siya ang gawin naming guro, si Suyo ay lehitimong magiging tiyahin namin. Kung magkakaroon ng pagkakataon na maturuan kahit kaunti. Kumpara sa pagtanaw, sa daan ng tunay na medisina, ano ba ang halaga ng kaunting hiya? Mukhang hindi pa rin kayo handang magpakumbaba. Sige na nga, hindi masarap ang ipinipilit. Ate, umalis na tayo. May mas mahalaga pa tayong gagawin. At saka, marami ang gustong sumali sa aming paaralan. Hindi naman kayo ang kulang. Sandali, Kami ay nais, gawing guro si kaibigan Lu. Sandali lang, ang pag-aalay ng sarili sa isang guro ay isang seryoso at banal na bagay. Hindi pwedeng basta-basta lang. Kailangan ng formalidad. Diyan na lang. Kahit medyo simple ang mga kondisyon, ang mahalaga ay ang intensyon. sige. Dahil sa inyong katandaan at pagnanais na matuto, ako na ang kumakatawan sa aking ate sa martial arts at sa aming linya ng mga guro ay tatanggap sa inyo. Salamat, guro. Oo nga pala, dahil papasok na kayo sa aming paaralan, kailangan ayusin ang ranggo. Ang disipulong Jiang at disipulong Li ang unang nag-alay ng sarili, kaya sila ang mga punong kapatid. Kayo naman, sino ang mas matanda? Hindi na, pareho na lang kayong punong kapatid. Ang disipulong Wang ang pangalawa, kaya siya ang pangalawang kapatid. Tungkol naman sa inyong dalawa, ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagpasok, kayo ang pangatlong disipulo at pang-apat na disipulo. Mula ngayon, dapat kayong makinig sa inyong mga kapatid. Naiintindihan nyo? Opo, guro. Mabuti. Kaya ayon sa patakaran, gawin na natin ang seremonya. Huwag na ang pag-aalay ng tsaa. Nasa gitna tayo ng gubat, wala namang tsaa dito. Magmamano na lang kayo bilang formalidad. Ang mahalaga ay ang sinseridad. Ang alagad na Xuanshan ay nag-aalay ng sarili sa paaralan ngayon. Nangangako na susunod sa mga tuntunin ng isang disipulo. Ang alagad na Swen ay maglilingkod sa aking guro, gagalangin ang aking chess sa martial arts, at mag-aaral ng mabuti ng sining ng paggagamot. Hindi kailanman tatalikod. Tumayo na kayo. Mula ngayon, kayo na ang magiging pangatlo at pang-apat kong estudyante. Mag-aral kayong mabuti ng medisina at sikapin ninyong palaguin at ipagmalaki ang aming paaralan. Opo, Opo, guro. bagong kapatid, Swan.
Bagong kapatid, Su, maligayang bati sa inyong pagpasok sa paaralan. Kuya Wang, Kuya Zhang, Kuya Li. Tiyahin. Noon, marami kaming pagkakamali sa inyo. Ngunit ngayon, magkakapamilya na tayo. Ang daan patungo sa Guimen ng medisina ay lubhang mapanganib. Ako ay, ibubuhos ko ang lahat ng aking lakas upang magsilbing gabay at tagapagtanggol ng tiyahin at ipaliwanag ang mga mahalagang punto. Tama, tiyahin, sumama po kayo sa amin. Ang huling bahaging ito ng daan at ang lahat ng bagay, bago ang gimen, ay aming dalawa ang mag-asikaso at maghahanda. Salamat sa inyong dalawa mga pamangkin. Kumusta naman ang mga bagong estudyante? Bigla na lang tayong nadagdagan ng 2 pang may karanasang matatandang estudyante. Ngayon, ang ating grupo ay lalong lumakas. Sa pagharap natin sa anumang gimen na yan, mas may kumpiyansa na tayo. May paparating na. 13 karayom ng pinto ng impyerno. Zuan Lao. Su Lao. Ano ang dahilan ng inyong pagbisita ngayon? Ano ang dahilan ng inyong pagbisita ngayon? Sino naman po sila? Ate, ang pakiramdam ay mas nakakatakot pa kaysa sa Yin Yang Road. Yung 2 tao ay nakatayo lang doon. Parang mga estatwa. Tapos yung matandang lalaki mukhang parang ang tagal na niyang hindi naliligo. Malakas nga ang presensya niya. Walang problema, mag-focus lang tayo. Oo, siya yung Elder Ma, mula sa Tianan Huisek. Kahit ang kanyang Human Tan Mai Technique ay nabigo. Ang kanyang isipan ay naligaw na doon sa ilusyon ng masamang hangin. Tiyahin, nakita mo rin. Yung tao kanina ay nabigo sa pagsubok. Walang nakakaalam kung sa loob ng kuweba na ito ay patay na tao o buhay na tao. Ang alam lang namin ay kailangan gumamit ng 13 karayom ng Guimen para subukan. Pero, yung mga taong lumabas sa kuweba ay isa-isa, hindi nang hihina ang isip, ay nawawalan ng kontrol sa sarili. Mukhang napakalakas ng epekto pabalik. At saka, ayon sa sabi-sabi, ang pagsubok sa bawat tao ay iba-iba. Tiyahin, kailangang maging maingat ka. Ate, nakakabaliw naman ito. Magtutusok lang ng karayom, nasiraan na ng bait. Tayo ay mag-isip muna kaya tayo ng ibang paraan? O kaya, uuwi na lang ako agad para bumili ng pampatalino para sa'yo. Huwag kang matakot. Kung ito ay isang pagsubok, may paraan para makapasa. Kung narito na tayo, dapat nating subukan. Ako po si Kyoto Medical College, Institute of Ancient Chinese Medicine, Zhao Mingli. Maaari ko bang itanong, ang batang babae na ito ay narito rin upang hamanin ang Ghost Gate 13 Needles? Ginoong Zhao. Ito po si ang aking at ni Lolo So, Tiya, Suyo, batang henerong doktor na si So. Ang kakayahan sa medisina ng aking tiya ay nasa rurok na, nakapasa na siya sa Yin Yang Road Challenge. At narito ngayon upang hamanin ang Medical Dao Gate. Tiya. Ako'y humihingi ng paumanhin. Subalit, ang Ghost Gate 13 Needles, ito ay lubhang mapanganib. Noong pumasok ako upang hamanin ito, ay paano? Kahit na kailangan mong maging lubhang maingat. Ginoong Zhao, huwag kang mag-alala ng labis. Ang kakayahan ng aking tiya ay hindi kayang hulaan ng tulad namin. Sa Yin Yang Road, ang aking tiya ay nagpakita ng kakayahang baligtarin ang buhay at kamatayan. Ang Medical Dao Ghost Gate na ito, marahil ang aking tiya, ang siyang makakawala sa sumpa at lumikha ng himala. Ginoong Xuan, Ginoong Su. Pagpasok mo sa kuweba, bukod sa lakas ng loob at konsentrasyon, at ang iyong pamamaraan sa pagtutusok, may iba pa bang dapat kong bigyang pansin? Ano mang kakaiba o espesyal na bagay? Tita, pagpasok mo sa kuweba, lahat, ikaw na lang ang mag-isa. Ang manggagamot ay magbibigay ng mga tanong batay sa kakayahan at kalagayan ng hominin. Pero kung ano ang mga tanong, kung anong mga pagsubok, walang nakakaalam. Sa madaling salita, kapag may nangyaring anuman, kailangan mong itigil kaagad ang pagtutusok. Huwag mong ipagsapalaran ang iyong buhay. Basta't buhay ka, may pag-asa pa.
Ate Panganib, hintayin mo ako. Guro, huwag kang magpadalos-dalos. Guro. Nasa panganib ang guro at tita guro. Isa sa panganib ko ang aking matandang katawan. Serena. Tara na. Ipagtanggol si tita guro. Dapat walang pagkakamali. Serena. Zuanlaw, Sulaw. Pumasok na. Lahat ay pumasok na. Kahit na ito ay ilusyon ng impyerno. Gusto ko ring makita. Kahit mamatay, gusto kong makita. Sige na. Suanlaw, Sulaw, lahat ay lumabag na sa tuntunin. Ang tuntunin na yon, kaya pansamantalang isantabi muna. Ngunit itong pintuan ng multo sa medisina, kailan pa ito naging ganito kainay? Nakakatakot dito, hindi. Meron ba talagang multo? Mag-focus, manahimik, mawawala ang takot mo. Imposible. Ang ikalabintatlong karayom, ang teorya, at pundasyon ay magkasalungat. Guro, senior sister, tingnan mo. Nangingisda siya. Wala namang tubig dito. Siyang tunay ba yung doktor na manggagamot na nakakabaliw? Ito. Paano mo tingnan? Parang matandang tamad sa pasukan ng baryo na mandadaya ng mga bata para sa kandi. Luciao, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag humusga sa itsura. Siya yun. Guro Zuan, siya yun, si Sikong Yuan, ang bantay ng tarangkahan ng impyerno sa sining ng medisina. Ang pinaghirapang pag-aaral, sa loob ng 3 buwan, na modelo at datos, sa kanyang mga kamay, hindi tatagal, ng 10 minuto. Ang mga tanong niya, ay hindi lohikal. Guro Zuan, Dr. Zhao, kumalma ka, marahil ngayon, ay iba na. Nandito na naman kayo. Alam nyo ang mga patakaran, sino ang mauuna? Hindi. Hamon. Bilisan nyo, nangisda ako ng matagal. Wala akong nahuli. Masama ang pakiramdam ko. Kailangan ko ng matulog. Lolo, walang tubig dito, hindi lang isda. Hindi ka talaga makakahuli. Baka naman malabo na ang mata mo. Gago ka. Ano ba ang alam mo? Ang hinuhuli ko ay damdamin, kalungkutan. Batang babae, ikaw rin ba ay humahamon? Hindi ka pa lubos na handa. Hindi ito lugar para sa laro-laro. Ako si Suyue, ang mas bata. Narito upang hamunin ang 13 karayom ng impyerno. Pakiusap, bigyan niyo ako ng tanong. Ang yabang mo naman. Hoy, nakita mo ba yung batang lalaki? Magaling na estudyante ng Kyoto Medical School. Muntik ko nang gawing taong baliw. Ikaw, sigurado ka bang susubok? Ang ikalabintatlong karayom na ito, ay isang panloloko. Ito ay isang panloloko. Ito ay isang panloloko. Mangyaring magbigay ng pagsusulit, Gino. CJ, mukhang may potential ka. Nasaan ang pagsusulit? Madali sa isang banda, mahirap sa kabila. Mahirap, parang pag-akyat sa langit ang hirap. Nakikita mo ba? Fuyang Bay. Noong bata pa ako, napakalakas ng loob ko. Gusto kong gumawa ng sariling paraan ng pagtutuso, pero nagkamali ako. Ako pa ang natutusok. Ay, ilang dekada na ang nakalipas. Tuwing tag-ulan, sumasakit ito. Kapag sumasakit, parang tinutusok ang puso at buto ang sakit. Ang dugo ay parang bakal na nagbara. Ang buhol na hindi ko kayang kalasin, iyon ang inyong pagsusulit. Gamitin ang konsepto ng Gimen Shisanzen. Sa akin, hindi kailangang gumaling ng tuluyan, basta gumana ang dugo. Sa aking matandang hita, kahit sandali lang. Papasa ka na. Tuturo ka ng iyong hita? Nagbibiro ka ba? Paano kung masira ito? Paano kung mandiraya ka? Talagang manloloko ka, wala kang mabuting intensyon. Ang inay-inay mo, batang ito. Nakakainis, ang isang manggagamot, kung takot subukan ng sarili. Paano ka makakatulong sa iba? Sumasakit ang dibdib ko sa'yo. Ay, hindi na kaya. Kanselado ang pagsusulit. Matutulog na ako. Kailangang magpahinga ng aking guro, mga ginang at ginoo. Maaari na kayong umuwi. Ako po si Suyue. Handa po akong subukan. Maliit na babae, talagang may lakas ka ng loob na tanggapin ang hamon? Ay, interesting. Sobrang interesting. Lanan. Malamig at malinis ang amoy ng gamot. May potensyal ka. Pero, ang aking Fuyang Bay, hindi ganoon kadaling talunin.
Disipolo Wang. Tingnan mo siya, kamukha ba niya ng matandang unggoy na nakakita ng bubuyog sa bundok at nag-aalala na parang unggoy? Matandang unggoy? Master, mag-ingat sa sinasabi mo. Mag-ingat sa sinasabi mo. Ang Divine Doctor. Bata pa rin ang puso. Bata pa rin ang puso. Halika. May sasabihin ako sa'yo. Halika. Lanan, maliit na gagamba. Sino ang tinatawag mong matandang unggoy? Naniniwala ka ba na kaya kong gamitin ang karayom para gawin kang pipi, yung tipong, tanging squeak-squeak lang ang kayang sabihin? Aray! Matandang manloloko! Bitawan mo ako! Ang tenga ng binata kong ito, pwede mo bang hawakan? Aray! Senior sister, tulungan mo ako. Po, ang pagsusulit ang mas mahalaga. Aray! Nay Nenye. Lene. Bibigyan ko ng mukha ang senior sister mo. Halika, halika, simulan na natin. Hayaan mo akong tingnan ang iyong mga gamit. Lanan. 100 beses na pinanday na bakal. Inalagaan ng maingat gamit ang agarwood. Maliit na babae. Alam mo ang ginagawa mo, pero ang pag-aalaga sa karayom, kulang ng kaunti kumpara sa galing ko noong araw. Mga junior brothers. Senior on. Gagalaw na siya. Dito na ang labanan. Ito na ang sandali. Po, mangyaring sumunod sa mga patakaran. Huwag kang lalaban gamit ang iyong internal energy. Hindi naman ako gumalaw. Kusa itong umalis. Ilang dekada na itong kasama ko. Sobrang tigas ng ulo. Hindi talaga ito mapigilan. Ito, tingnan mo. May sariling isip na naman ito, di ba? Niloloko mo kami, walang hiya! Nay Nenye. Sige, subukan mong kagatin ako. Kung tunay kang magaling, kaya mong patigilin itong pasaway kong binti. Kung hindi mo magawa ito, ang 13 Ghost Gate Needles. Umuwi ka na lang at magborda. Paumanhin po. Lanan. May kakayahan ka pala, maliit na babae. Kaya mo yan, ate. Dapat manalo ka para malaman ng matandang pasaway na to ang lakas mo. Ito. Imposible ito. Ito ay talagang patay na siklo ang loop. Paano niya napabalik ang daloy sa air pocket? At pinasabog ang node? Ito. Sumasalungat ito sa fluid dynamics at sa Meridian model. Ang master ay hindi nagamit ng kaisipan ang paggamit ng karayom, kundi gamit ng espiritu ang pagpapadaloy ng enerhiya. Sa gitna ng napakalakas at magulong daloy ng dugo at enerhiya, natagpuan niya ang nag-iisang daan patungo sa buhay. Ang puso at karayom ay nagkaisa. Ang espiritu at enerhiya ay naghalo. Malayo na ang agwat namin sa kanya. Ang galing ng Yinsha Poison Avoidance. Bata, may oras ka pang sumuko. Ang yin siya energy na ito kapag nahawa ang iyong meridian channels. Hindi yan biro. Ate, bitawan mo na. Hindi na kami magte-take ng exam. Uuwi na kami. Balik sa pinagmulan. Kalat. Siya, napaalis niya. Ikaw, kaya mo talagang gawin ang pagsasama ng siya energy at pagbabalik sa pinagmulan. Marunong ka rin ang nawawalang secret technique na yon. Nagawa na. Talagang nagawa na. Hay, ilang dekada na yan. Ang batong ito sa aking dibdib, biglang nawala na. Nagbigay daan na ang langit. Matandang manloloko. Ay, mali. Matandang Ginoo. Ngayon, alam mo na ang galing ng aking senior, di ba? Sumusuko ka na ba? Sumusuko ka na ba, tanong ko? Su Xiao. Hindi. Dr. Su. Ako si Kung Yuan. Naging mapagmataas ako, maraming pagkakamali ang nagawa ko noon, at mga salitang hindi dapat nasabi. Dito ako'y taos pusong humihingi ng paumanhin. Ang iyong kakayahan sa medisina.
ay parang galing na sa Diyos at demonyo. Binaligtad ang yin at yang, ako'y lubusang humahanga, at lubusang yumuyukod. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Ginoo. Swerteng nakalusot lang po ako. Ah, Dr. Su. Paano kung tanggapin niyo po akong mag-aaral? Hindi po pwede. Kayo po'y iginagalang at may mataas na katayuan. Ako'y bata pa at kulang sa kaalaman. Paano ako makapangahas na gawin iyon? Bakit hindi pwede? Ang mas magaling ang siyang dapat maging guro. Iyan ang nararapat. Mas magaling ang iyong medisina kaysa sa akin. Dapat akong mag-aral sa'yo. Kung hindi mo ako tatanggapin, hindi kita hahayaang umalis. Mag-aayuno ako. Tanggapin mo ako. Ay, sis Mariosep, ang galing ng matandang yan sa pagiging makulit. Parang salamang ka, ako'y talo na. Ay, mali. Yung matandang Suan at matandang Su. Si Zhang, si Li, si Wang. Tinatawag ka bang batang hamak na master? Tama, ako ang kanilang master, walang daya. Ha? Ikaw? Wala ka pang balahibo, ikaw pa ang magiging master nila. Halata naman, may pera lang ang pamilya mo, kaya pinilit mo silang magpanggap kasama mo. Ang pera ang gumagalaw sa mundo. Totoo nga ang sinasabi ng mga sinauna. Senior Sekong, kaming lahat ay kusang loob na pumasok sa paaralan. Sige na, anong kusang loob? Mas magaling ba ang kanyang medisina kaysa sa inyong tiyahin? Hoy, bata. Tingnan mo. Nag-apprentice ba sila sa'yo? Dahil ikaw ang junior brother ni Divine Dr. Su. Kapag ikaw ang master nila, pwede na nilang tawaging iyahin ng maayos. Mukhang matalino ka pa ring matanda. Ay, mukhang matalino ka pa ring senior. Alam mo na ang halaga ng young master ko? Kung gusto mong maging apprentice ng ate ko, walang pag-asa. Pero pwede kang maging apprentice ko. Dahil sa taimtim mong pagmamakaawa. Ang master na ito, pwede kong pag-isipang mabuti. Tama nga. Paano ko to hindi naisip? Ang gandang shortcut pala. Kung hindi kita maaaring maging guro, pwede ko siyang gawing guro. Ha 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 ha. Si Kung Yuan, talagang henyo ka. Isang tunay na henyo. Hoy! Tao, hindi ba niyo nakikita na ang henyong ito ay magpapakababasa mo? Bilis, bilis, bilis. Altar, padyon. Kunin niyo ang malinis na padyon at dalhin dito. Bilisan niyo. Ngayon na ako magpapakababa. Aray ko po. Aking munting amo. Amolu, ano po sa tingin niyo ang tungkol sa akin? Bagamat medyo matanda na ako, matibay pa naman ang katawan ko. Maghahain ng tsaa, magmamasahe, magkukwento ng nakakatawa. Sanay na sanay ako sa lahat yan. Marunong din ako mang. Kahit na wala akong nahuli ngayon, kung tatanggapin niyo ako, siguradong hindi kayo malulugi. Guro, ang estudyante niyo, si Kung Yuan, ay buong buhay na nag-aral ng medisina. Ngayon ko lang nakita si ate na gumamit ng di pangkaraniwang kakayahan. Saka ko lang nalaman na ang lahat ng aking natutunan noon ay parang palakas sa ilalim ng balon. Ang mapabilang sa inyong paaralan at mapagsilbihan kayo palagi at paminsan-minsan ay maturuan ni ate. Iyon ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Ang estudyante nyo, si Kung Yuan, ay taimtim na sumusuko sa inyong paaralan ngayon. Nais kong tanggapin ang tungkulin ng estudyante at maglingkod sa amo magpakailanman. Igalang si ate. Sundin ang mga alituntunin at hinding-hindi magtaksil. Kung lalabagin ko ang sumpang ito, sana'y mamatay ako sa kidlat. Dahil sa tapat mong hangarin at malakas ang iyong pagmamano, tinatanggap na kita bilang estudyante. Wala na kayo. Liming Jiang Yuan ang panganay kong estudyante, Wang Yi ang pangalawang estudyante, Xuan Shen ang pangatlong estudyante, Swin ang pang-apat na estudyante. Ikaw na ang magiging panglimang estudyante, si Kung Xiaowu. Salamat po sa biyaya, guro. Ang estudyanteng si Kung Yuan ay nagpupugay sa inyo, guro. Ay, mabuhay po kayong mga kuya. Kuya Wang. Kuya Li. Kuya Zhang. Kuya Xuan. Kuya Su. Sige. Yung. Iyahin. Yung ipinakita mong teknik kanina. Ang Rong Shagyuan. Pwede bang
Ibig kong sabihin, kaya po ba, ipag-demonstrate muli sa estudyante, isang beses lang. Masasahuran ko pa kayo. Senior Sikong, mamaya na muna ang usaping iyan. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay para hanapin ang aking tunay kong mga magulang. Senior, matagal na kayong naninirahan ng tahimik at marami ang nalalaman. Nakita na po ba ninyo ang jade pendant na ito? O kaya naman, mga ilang dekada na ang nakalipas, may narinig po ba kayo tungkol sa Qingyuan na may mag-asawang manggagamot na ang apelyido ay Su? Ito. Yung disenyo. Naalala ko na. Nakita ko na yan. Nakita ko ang mag-asawang Su sa Qingyuan. Talaga? Nakita ko talaga. At saka, naging estudyante sila ng estudyante ko. Kung tutuusin, ako ang kanilang lolo sa guro. Mga apo ko sila sa pag-aaral. Ano, sinabi mong ang mga magulang ko ay mga apo mo sa pag-aaral?